Kabanata 531. Shea Realm. Ang lupa ng Demon Spirit ay nahahati sa 9 na bansa, at bawat bansa ay may sinaunang demonyong espiritu na nakatago sa loob nito. Ang isang sinaunang demonyong espiritu ay likas na nabubuo mula sa kalangitan at lupa at may malalakas na kakayahan. Kapag ang isang magpapalakas ay nagsanib dito, ang kanilang pag-unlad ay tataas ng malaki at magkakaroon sila ng pagkakataon na matutunan ang isang makapangyarihang spell. Ayon sa mga alaala ni Lu Yun, ang bawat sinaunang demonyong espiritu ay isang bihirang yaman, at pagkatapos magsanib dito, may pagkakataon na pumasok sa isang estado na tinatawag na simula ng kaluluwa. Ang tinatawag na simula ng kaluluwa ay isang misteryosong estado. Kapag ang isang magpapalakas ay pumasok sa estado na ito, ang bilis ng kanilang pag-unawa sa kalangitan ay umabot sa isang hindi maisip na antas. Kung ito lang ang ibinibigay nito, hindi ito magiging malaking usapin. Ang dahilan kung bakit lahat ng magpapalakas ay nagiging baliw tungkol dito ay dahil kapag pumasok ka sa estado na ito, may pagkakataon kang lumikha ng sarili mong celestial na spell batay sa iyong domain. Sabi-sabi, ang mga celestial na spell na iniwan ng celestial realm ay nilikha ng mga makapangyarihang magpapalakas nang pumasok sila sa estado na ito. Habang lumilipad si Wang Lin, kumislap ang kanyang mga mata. Matapos suriin ang lahat ng alaala ni Lu Yun, mayroon na siyang ideya tungkol sa lugar na ito. Mahirap makuha ang isang sinaunang demonyong espiritu. Ayon sa mga alaala ni Lu Yun, kahit na ang lugar na ito ay umiral na ng daan-daang libong taon at binubuksan tuwing 5,000 taon, ang bilang ng mga magpapalakas na nakakuha ng isang sinaunang demonyong espiritu ay napakababa. Sabi-sabi, sa mga hindi mabilang na taon, 10 tao lamang ang tunay na nakakuha ng isang sinaunang demonyong espiritu. Ang tanging paraan para makuha ang isa ay ang magkaroon ng mga nagawa. Bawat bansa ay may isang sinaunang demonyong espiritu. Ang mga espiritu ay hindi kinokontrol ng sinuman, at sila ang mga simbolo ng kani-kanilang bansa. Ang mga espiritu ay nag-evolve tuwing 100,000 taon, at kung ang isa ay magsasanib sa isang tao bago ito mag-evolve, aabutin ng 1,000,000 taon upang makabuo ng bago. Ang ranggo ng sinaunang demonyong espiritu ng bawat bansa ay iba-iba rin. Halimbawa, ang sinaunang demonyo ng Sky Demon Country ay ipinanganak lamang 100,000 taon na ang nakalipas at may pinakamababang ranggo. Ang sinaunang demonyo sa Nine Extinction Country ay hindi pa nagsanib mula nang ito ay ipinanganak, kaya't ang lakas nito ay umabot sa isang hindi maisip na antas. Tanging ang mga may maraming nagawa ang may pagkakataong magdasal sa harap ng isang sinaunang demonyong espiritu. Tanging ang mga nakapatay ng maraming tao ang may pagkakataong maging may-ari nito. Ang mga sinaunang demonyong espiritu ay napaka-misteryoso. Kahit gaano karaming nagawa ang mga tao na ipinanganak sa lugar na ito, maaari lamang silang magdasal sa mga ito ngunit hindi kailanman magsasanib dito. Tanging ang mga banyaga lamang ang may karapatang magsanib sa kanila. Bilang para sa dahilan ng lahat ng ito, wala ni isa mang nakakaalam. Gayun din, ang demonyong espiritual na enerhiya ang susi sa pagsasanib sa isang espiritu. Kung walang sapat na demonyong espiritual na enerhiya, kahit na magkaroon ng pagkakataon na magsanib sa isang espiritu, hindi ito magtatagumpay. Dahil dito, nangyari ang labis na pagdanak ng dugo tuwing 5,000 taon kapag ang mga banyaga ay dumating. Kailangan nilang pumatay dahil sa pagpatay, makakakuha sila ng lahat ng demonyong espiritual na enerhiya na nakolekta ng iba. Tanging sa pamamagitan ng pagpatay ng iba maaaring mabawasan ang aking kompetisyon. Ipinakita ni Wang Lin ang isang nag-iisip na ekspresyon habang mabilis na lumilipad patungo sa kung saan naruroon ang mga pangunahing kaluluwa. Lumilipad siya na parang isang meteor sa kalangitan at nawala sa abot tanaw. Ang dahilan kung bakit alam ni Lu Yun ang lahat ng ito ay dahil ilang libong taon na ang nakalilipas, may isang miyembro ng kanyang sekta na pumunta rito. Bagaman hindi nakuha ng taong iyon ang isang sinaunang demonyo, nakalabas siya ng buhay mula rito kahit na may 10% na pagkakataon lamang na mabuhay. Pagbalik niya sa Heavenly Ghost Sect, agad niyang nirecord ang kanyang 500 taon na karanasan sa Demon Spirit Land. Kaya't alam ni Lu Yun ang lahat ng ito. Mas pinadali ng kaalaman na ito ang aking misyon. Nalaman ni Lu Yun mula sa kanyang ninuno na upang mabilis na mahanap ang kanilang mga ugat dito, kailangan nilang sumali sa isang bansa sa lalong madaling panahon. Ito ang tanging paraan para makuha ang mga militis na tagumpay, ngunit higit sa lahat, kapag mayroon ka ng mga militis na tagumpay, hindi ka na nag-iisa. Magkakaroon ka ng mga demonyong sundalo at mga demonyong commander sa iyong utos. Ito ang pinakamagandang paraan upang magkaroon ng kalamangan sa simula. Ang pinakamalapit na bansa ay ang Sky Demon Country. Pumunta si Lu Yun sa sinaunang lungsod ng demonyo kanina at nakuha ang isang token ng pagpasok mula sa kaliwang wing na general ng demonyo ngunit kinakailangan niyang makakuha ng 3 ranggong demonyong espiritual na enerhiya upang makapasok. Gumagamit ang lugar na ito ng mga ranggo upang sukatin ang demonyong espiritual na enerhiya. Ang 3 ranggo ng demonyong espiritual na enerhiya ay katumbas ng halaga ng espiritual na enerhiya na kailangan ng isang magpapalakas na nasa foundation establishment.
Kumislap ang mga mata ni Wang Lin nang makita ang isang kristal sa kanyang palad. Ito ay ang Demon Crystal mula sa dantian ni Lu Yun. Matapos suriin ang kristal, napansin niyang naglalaman ito ng 2 ranggo ng demonyong espiritual na enerhiya. Hindi nakapagtataka kung bakit nais akong patayin ni Lu Yun. Ang Demon Crystal na isinipsip ko sa loob ng lambak ay may 1 ranggo, at kung idagdag ang 2 ranggo dito, magkakaroon tayo ng 3 ranggo. Ngunit sa huli, ako ang nakikinabang. Tumawa ng maligaya si Wang Lin habang mabilis na gumagalaw. Natukoy ng kanyang divine sense na hindi malayo ang mga pangunahing kaluluwa. Ang kanyang katawan ay naging isang ulap ng berdeng usok at mabilis na sumugod patungo rito. Gayunpaman, bigla siyang nagkaroon ng ideya at pinilit niyang ilabas ang kanyang katawan mula sa berdeng usok na may isang nag-iisip na ekspresyon sa kanyang mga mata. Sandali lang. Sa mga alaala ni Lu Yun, sinabi na kapag nagsasanib sa isang sinaunang demonyong espiritu, may pagkakataon na pumasok sa isang estado na tinatawag na simula ng kaluluwa. Parang pamilyar, simula ng kaluluwa, simula ng kaluluwa, kaluluwa. Ang katawan ni Wang Lin ay kumilos ng may kuryente at tumigil siya sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng maliwanag. Kung titingnan siya mula sa malayo, makikita ng isang tao na ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kasing liwanag ng isang lugar na may higit sa 10,000 talampakan. She Realm. Baka ito na ang She Realm. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap pa ng mas maliwanag. Ji, Dao, Shi. Ang puso ni Wang Lin ay mabilis na tumibok. Matapos makuha ang Ji Realm, naghanap si Wang Lin ng impormasyon tungkol dito. Ang pinakamalaking nakuha niya ay mula sa isang yungib sa ilalim ng isang kapatagan sa Sea of Devils. Dito siya nakakita ng koleksyon ng mga sinaunang libro at nakakuha ng detalyadong paglalarawan ng G-Realm. Habang naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa G-Realm, natagpuan din niya ang impormasyon tungkol sa iba pang 2 realms na kasing tanyag din. Dao Realm, She Realm. Nagliliwanag ang mga mata ni Wang Lin at nag-isip ng malalim. Simula ng kaluluwa. Ang 3 realm ay 3 realm ng espiritual na enerhiya na matagal nang umiiral. Kung ang G-Realm ay nagawang magbago mula sa espiritual na enerhiya patungo sa divine sense, dapat ay magagawa rin ng iba pang 2 realm na magbago. Maari bang ang estado ng simula ng kaluluwa ay epekto ng She-Realm na naging divine sense? Kung ang G-Realm ay kamatayan, ang She-Realm ay buhay. Kung ang She-Realm ay ma-convert sa divine sense, ibig bang sabihin nito ay magkakaroon ng walang katapusang buhay ang aking divine sense at hindi mamamatay, o paglilikha? Ako ay nag-eensayo ng domain ng buhay at kamatayan ng langit. Kung maaari kong pagsamahin ang G-Realm at She-Realm gamit ang G-Realm bilang kamatayan at She-Realm bilang buhay, makukumpleto ba ang aking domain? Habang iniisip ito, si Wang Lin ay malungkot na ngumiti at ikinibit ang balikat. Mabuti na huwag masyadong magpantasya tungkol dito, dahil masyado itong hindi makatotohanan. Huminga siya ng malalim at inilagay ito sa likod ng kanyang isipan. Wala namang pakialam kung ang simula ng kaluluwa ay katulad ng iniisip niya, dahil sa ngayon ay wala itong kinalaman sa kanya, at wala ring silbi ang mag-isip ng higit pa tungkol dito. Ang katawan ni Wang Lin ay gumalaw. Sa isang hakbang, nawala siya mula sa kinaroroonan. Nang muling magpakita, siya ay higit sa 5,000 kilometro ang layo. Nang magpakita ang katawan ni Wang Lin sa kalangitan, siya ay lumilipad sa ibabaw ng isang kapatagan. Nang siya ay lumitaw, ilang mga bagay na parang mga multo ang lumipad patungo sa kanya at pumulibot sa kanya. Isa dito ay isang kili na hayop na umuungal habang kumikilos. Ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense at nakatutok sa isang itim na bitik sa lupa. Ang bitik na ito ay higit sa 1,000 talampakan ng lapad. Ang bitik ay mukhang ginawa ng isang tao gamit ang isang lumilipad na espada mula sa kalangitan. Gayunpaman, matagal na ang nakalipas at karamihan dito ay nagsara na, kaya't ngayon ay may natitirang 100 talampakan na puwang. Ang buong lugar ay tinakpan ng mga ligaw na damo, kaya maliban na lamang kung titingnan ng mabuti, mahirap makita ang bitik sa lupa. Bumukas ang bibig ni Wang Lin at humigop. Ang mga pangunahing kaluluwa sa paligid niya ay naging itim na usok at hinihigop papasok sa kanyang katawan, pagkatapos ay pumasok ang mga ito sa bandila ng kaluluwa na may 1 bilyong kaluluwa sa loob ng kanyang pinagmulan na kaluluwa. Matapos ilagay ang mga pangunahing kaluluwa, lumapag si Wang Lin sa tabi ng bitik at malamig na tiningnan ito. Ayon sa mga alaala ni Lu Yun, ang Heavenly Ghost ay isang natatanging avatar na tanging ang Heavenly Ghost sect lamang ang mayroong ganito. Ang mga bagay na ito ay ipinanganak mula sa kawalan at karaniwang walang anyo, ngunit ang mga miyembro ng Heavenly Ghost sect ay gumagamit ng dugo ng mga babaeng buntis bilang pain, ang dugo ng mga makapangyarihang tao bilang gabay, at idinagdag ang nascent soul ng isang cultivator bilang medium. Kinokailangan ng 49 na taon upang tawagin ang isang Heavenly Ghost, at pagkatapos ay ginagamit nila ang isang lihim na spell upang gawin itong kanilang life-bound Heavenly Ghost. Si Lu Yun ay may mataas na posisyon sa Heavenly Ghost sect.
Bago siya dumating dito, binigyan siya ng kanyang guro ng pinakamahina sa kanyang siyam na life-bound heavenly ghosts upang protektahan siya. Hindi nagkaroon ng maraming oras si Luyun upang i-proseso ito, at iyon ang dahilan kung bakit siya ipinalit ng heavenly ghost. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at inilog ang kanyang kanang kamay. Dalawang hibla ng abong usok ang biglang lumitaw at nagsimulang gumalaw sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ibinato niya ang daliri at ang dalawang hibla ng abong usok ay pumutok patungo sa bitik sa lupa. Ang dalawang hibla ng usok ay tumagos sa bitik na parang dalawang galit na dragon. Ang heavenly ghost ay nagtatago sa loob ng bitik na ito. Nang ipagkanulo niya ang kanyang guro, nakaranas siya ng ilang mga parusa, at dahil sa pagkawala ng suporta mula sa dugo ng kanyang guro, siya ay labis na mahina ngayon. Ngunit ang ganitong uri ng kahinaan ay pansamantala lamang. Kung makakaya nitong tumagal ng 7 araw, hindi na nito kakailanganin ng essence blood mula sa guro nito. Kung makakaya nitong tumagal ng 49 na araw, muling makakamtan nito ang kalayaan at magbabalik sa incorporeal na anyo. Pagkatapos nito, malaya na itong makapunta kahit saan sa malaking mundong ito. Sa sandaling ito ay nagtatago sa loob ng bitik, pagkatapos ay biglang kumislap ang mga mata nito at ipinakita ang sarili at tumalon patungo sa isa sa mga hibla ng abong usok. Ngunit sa oras na ito ay tumalon, biglang bumagsak ang abong usok sa mga piraso ng liwanag. Nagulat ang multo at nais mag-urong, ngunit huli na. Ang mga piraso ng abong liwanag ay mabilis na nagtipon, at ang kanilang pinagtutukuan ay ang multo. Sa halos isang iglap, ang heavenly ghost ay natakpan ng abong usok. Ang multo ay nagpakawala ng isang galit na sumigaw at mabilis na umatras. Pagdating ng sandaling iyon, ang isa pang hibla ng abong usok ay dumating sa harap ng heavenly ghost at biglang bumagsak sa mga piraso ng abong liwanag. Pagkatapos ay muling nagtipon na ang heavenly ghost ay nasa gitna. Kaya lang, sa maikling panahon, ang makalangit na multo ay natatakpan ng mga butil ng kulay abong liwanag. Kabanata 532. Ang bagong soul refining sect. Nakatayo si Wang Lin sa labas ng bitik. Sa mga sandaling iyon, kumislap ang kanyang mga mata at iniunat ang kanyang kanang kamay at sinabi, "Kolektahin." Pagkasabi niya noon, narinig ang serye ng mga galit na hiyaw mula sa langit na multo. Kasabay nito, isang sinag ng itim na liwanag ang tumagos mula sa bitik at dumaan kay Wang Lin. Mabilis na umatras si Wang Lin, ngunit sumunod ang itim na liwanag sa kanya. Malupit na umungol si Wang Lin at hinawakan ang kanyang bag ng pag-iimbak gamit ang kanang kamay at inilabas ang soul lasher. Hinawi niya ang panguling iyon ng panghampas, na nagdulot ng sakit sa langit na multo at pinabagal ito. Ang soul lasher ay espesyal na ginagamit sa pagsugpo sa kaluluwa, at ang langit na multo ay walang tunay na katawan at isang kaluluwa ng isang unang klaseng espiritu. Lalong naging mabagsik ang langit na multo dahil sa sakit. Pinili nitong huwag pansinin ang sakit at tumakbo patungo kay Wang Lin. Ang mukha nito ay puno ng galit at puot. Ang dalawang hibla ng gray gas ay dumaan sa katawan nito tulad ng mga karayom at patuloy na sumisipsip ng malaking halaga ng lakas ng buhay ng langit na multo. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi ito pinansin ng langit na multo at tumakbo patungo kay Wang Lin. Bawat lugar na dinaanan ng langit na multo, ang mga damo ay natuyo at nagkulay dilaw, na nagpapakita ng kakaibang itsura. Nanlalamig ang mga mata ni Wang Lin. Tumigil siya sa pag-atres at hinawi ang soul lasher. Sa mga serye ng mga hampas, ang langit na multo ay naglalabas ng mga malupit na ungol. Sa wakas, hindi na nito kinaya ang sakit at humarap upang tumakas. Alam ni Wang Lin na ito ang pinakamahina na sandali ng langit na multo. Kapag ito ay nakatakas at nakarecover, magiging malupit na itong kalaban. Batay sa mga alaala ni Luyun, alam niyang kinakailangan ng langit na multo ng 7 araw at pagkatapos ay 49 na araw para makarecover. Halos hindi nag-atubili si Wang Lin at ipinagpag ang soul lasher. Ang soul lasher ay mabilis na tumama patungo sa langit na multo na parang isang mabagsik na dragon. Masyadong malupit ang langit na multo. Nang makita nito na hindi ito makakatakas, lumingon ito at binuksan ang bibig upang samuka ng berdeng apoy. Isang malaking dami ng berdeng apoy ang lumabas at pinalibutan ng soul lasher sa isang dagat ng mga apoy na berde. Ang berdeng apoy na ito ay ang apoy ng buhay ng langit na multo at pati na rin ang pinakamalakas nitong atake. Ang galit ng multo sa kay Wang Lin ay magaan lamang kumpara sa galit na nararamdaman nito sa panghampas. Ang talagang kinasusuklaman ng multo ay ang panghampas. Sa mga mata nito, ang panghampas na ito ay espesyal na ginawa upang labanan ang mga langit na multo. Kahit mamatay ito, kinakailangan nitong sirain ang panghampas na ito. Sa mga alaala nito, narinig lamang ito ng multo bilang isang bihirang yaman, ngunit matagal nang nawala ang yaman na ito sa mundong ito at hindi na dapat umiiral. Nagdesisyon itong kailangang sirain ang kakaibang yaman na ito na idinisenyo upang makipaglaban sa mga langit na multo. Kaya't kahit na mahina ito, ginamit pa rin ito ang apoy ng buhay nito. Noong samuka ito ng apoy ng buhay, nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin.
Alam ni Wang Lin kung gaano kalakas ang langit na multo at nagdalawang isip siya, ngunit ito na ang pinakamahina ng langit na multo kaya't dumaan siya upang hulihin ito. Ngunit sa mga sandaling iyon, nang makita niya ang apoy, tumibok ang kanyang puso. Kahit hindi ito tumama sa kanya ng direkta, naramdaman pa rin niya ang lakas nito. Imbes na magsunog ng katawan, ang apoy na ito ay nagsusunog sa kaluluwa. Halos isang iglap, naramdaman niyang may matinding sakit sa kanyang orihinal na kaluluwa. Ngayon, wala siyang oras para magdalamhati para sa Soul Lasher, kaya't mabilis siyang umatras. Ngunit sa mga sandaling iyon, narinig ang tunog ng mga pop na nagmumula sa Soul Lasher. Pagkatapos, isang sinag ng gintong liwanag ang lumabas mula sa panghampas. Ang gintong liwanag na ito ay lumitaw lamang sa isang saglit at agad na nawala ng walang bakas. Ngunit ang isang saglit na iyon ay naging sanhi ng pagkitid ng mga mata ni Wang Lin. Sa isang kisap mata ng gintong liwanag, agad na nawala ang mga berdeng apoy. Hindi ito unti-unting nawala, kundi parang may isang higanteng kamay na bumagsak at pinatay silang lahat sa isang iglap. Pagkatapos mawala ang apoy, nagpakita ang langit na multo ng kakaibang ekspresyon na parang hindi makapaniwala sa nangyari. Pumutok ito ng matalim na sigaw bago mabilis na tumakas. Ngunit huli na. Ang kislap ng gintong liwanag hindi lamang nagpatay sa apoy, kundi naging sanhi ng pagiging mas malinaw ng katawan ng langit na multo. Pumutok ito ng isang takot na sigaw habang mabilis na naglalaho. Naglakbay si Wang Lin ng kasing bilis ng kidlat at iniabot ang Soul Lasher. Ang panghampas ay nanginig bago mabilis na bumalik sa kamay ni Wang Lin. Habang hawak ang panghampas, maluwag na bumulong si Wang Lin. Ang gintong liwanag mula sa panghampas kanina ay talagang kakaibang bagay. Tumingin siya muli sa langit na multo. Kung hindi kaagad kinuha ni Wang Lin ang panghampas, tiyak na patay na ito. Kahit na ngayon ay namamatay na ito at dahan-dahan nang nawawala ang katawan. Pinagtapal ni Wang Lin ang kanyang bag ng pag-iimbak at inilabas ang Soul Flag. Sa isang hampas ng Soul Flag, nahuli niya ang langit na multo, at dahil sa espesyal na kalikasan ng kapaligiran sa loob ng flag, tumigil ang pagkalat ng langit na multo. Matapos gawin lahat ng ito, maingat na tiningnan ni Wang Lin ang Soul Lasher. Nagkaroon ng kaunting pagbabago sa panghampas matapos masunog ng berdeng apoy. May mga piraso ng balat na kumerba at naging matibay. Habang ini-inspeksyon ito, biglang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Wang Lin. Matapos masunog ng apoy, tila parang isang ahas na nagpapalit ng balat, ngunit nagsimula lamang ito at hindi pa tapos. Hindi nagtagal, isinuksok ni Wang Lin ang panghampas. Tumingin siya sa malayo at matapos alamin ang tamang direksyon, nagmadali siyang umalis. 3 araw ang lumipas, nakita ni Wang Lin ang lambak sa malayo. Sa sandaling iyon, ang pormasayon sa paligid ng lambak ay naglalabas ng isang malakas na presyon. Malamig na pamilyar si Wang Lin sa presyong ito. Nagmula ito sa restriction flag. Nang umalis si Wang Lin, kinuha niya ang restriction flag. Sa tulong ng restriction flag sa pormasayon, ligtas ang mga tao sa lambak mula sa alon ng demonyong espiritual na enerhiya. Kumikilos siya ng mabilis tulad ng kidlat at mabilis na nakarating sa labas ng lambak. Sa isang hakbang, nakapasok siya sa pormasayon. Nabali na niya ang pormasayon minsan, at dahil sa pagkakaroon ng restriction flag sa loob nito, masasabi na kayang gawin ni Wang Lin ang nais niya sa pormasayon. Sa sandaling pumasok siya sa lambak, nakita niya ang mga tao sa loob. Nakikinig sila kay Uyang Hua na nagsasalita sa gitna ng lambak. Kaagad na nakita ni Uyang Hua si Wang Lin at nagpakita ng saya. Lumakad siya patungo sa lahat ng tao at yumuko kay Wang Lin mula sa malayo. Maligayang pagbalik, Supreme Celestial. Wala ni Katie Ting na hindi paggalang sa kanyang mukha. Personal niyang nakita si Wang Lin na umalis kasama ang ibang banyaga, at ngayon ay bumalik si Wang Lin mag-isa. Ibig sabihin lang nito ng isang bagay, pinatay ni Wang Lin ang ibang banyaga. Sa pananaw ni Uyang Hua, kapag nagtagpo ang dalawang banyaga, magiging laban na ito hanggang kamatayan. Ang pinakailalim na bahagi ng lambak ay isang restricted area. Huwag kayong pupunta doon. Pagkatapos sabihin niyon ni Wang Lin, naglaho siya sa harap ng mga mata ng lahat at pumasok sa kailaliman ng lambak. Nagpakita ng kasiyahan si Uyang Hua. Dahil si Supreme Celestial ang nagmamatsyag dito, tiyak ang kanilang kaligtasan. Dagdag pa, magiging mas madali ang pagpapalawak. Habang iniisip ito, nagpakita ng pagkahumaling si Uyang Hua. Lamingga siya sa mga taga-bukid at sumigaw, walang sino man ang pinapayagang pumasok sa kailaliman ng lambak. Bantayan niyo ang inyong mga anak. Huwag gawing labag sa tribal law. Ang mga taga-bukid sa paligid ay tumango, ngunit may ilan ding may hindi pagkakasundong ekspresyon. Isa sa kanila ang bamulong, bakit hindi tayo pwedeng pumunta doon? Iyon lang ang tanging malamig na lugar sa lambak. Tinitigan ni Uyang Hua ang tao at sumigaw, ito ang tribal law. Mula ngayon, idaragdag ito sa tribal law, at sino man ang lumabag dito ay itatapon para mag-isa.
Dahil dito, ang lahat ng tutol ay naging tahimik at walang nagtangkang magsalita patungkol dito. Dahil naramdaman niyang masyado siyang matigas sa kanyang sinabi, umubo si Uyang Hua at nagsabi, masyadong maliit ang lambak na ito. Dapat tayo'y lumipat, dapat mas marami kayong kababaihan, dapat lumaki ang ating tribo. Ang mga mata ng mga taga-bukid sa paligid ay naging pula at nagpakita ng mga senyales ng pagkabaliw. Isa sa kanila ang lumapit ng ilang hakbang at nagtanong, Elder, magsisimula na ba tayong makipaglaban? Matigas na tumanggo si Uyang Hua. Si Wang Lin ay nakaupo sa lotus position sa kailaliman ng lambak. Ang dahilan kung bakit nagpa siya si Wang Lin na manatili dito ay dahil may iba siyang plano. Para manatili sa Demon Spirit Land, kailangan niyang magkaroon ng matibay na posisyon, lakas, at mga military exploits. Kailangan niyang pumunta sa Ancient Demon City, ngunit bago gawin iyon, kailangan niyang maghanda. May ilang kahirapan sa paggawa ng sariling posisyon sa Ancient Demon City. Bukod pa rito, ayon sa mga alaala ni Lu Yun, ang mansyon ng Left-Wing General ay puno ng mga eksperto. Ang mga tao dito ay mga orihinal na naninirahan sa lugar na ito. Ang kanilang cultivation ay nakatuon sa demonyong espiritual na enerhiya, pati na ang kanilang mga spells. Bagaman hindi pa nakatagpo si Wang Lin ng sinuman na gumagamit ng demonyong espiritual na enerhiya, nakatagpo na si Lu Yun ng mga ito, at ang ninuno ni Lu Yun ay nakipag-ugnayan sa mga taong ito sa matagal na panahon. Kung noong una ay hindi pa siya nagsasaliksik sa mga alaala ni Lu Yun, si Wang Lin ay walang pag-aalinlangan na pupunta sa Ancient Demon City, ngunit ngayon ay nagbago ang kanyang isip. Sa halip na pumunta sa Ancient Demon City para sumali sa Left-Wing General's Mansion, mas pipiliin kong manatili dito at turuan ang mga naninirahan sa lugar na ito para makinig sila sa aking mga utos. Ituturo ko sa kanila ang mga spells upang sa mga darating na taon, magkakaroon ako ng puwersa na akin. Ipinakita ni Wang Lin ang isang ekspresyon ng pagninilay na kalaunan ay naging isang matibay na ekspresyon. Ang mga taong nakakamit ng magagandang bagay ay hindi nag-aalala sa maliliit na bagay. Ituturo ko sa kanila ang Soul Flag spells. Madali gamitin ang mga spells na ito at maganda para sa pagpatay. Kung mas marami ang pumatay, mas marami ang kaluluwang makokolekta, at ang kanilang lakas ay lalaki rin. Maaari ko rin gamitin ang pagkakataong ito para tingnan kung maayos ko ang 1 billion Soul Flag. Kung maayos ko ito, hindi ko na kailangang matakot sa mga Ascendant Cultivators. Siguradong magiging top 10 ako sa lahat ng cultivators na pumasok. Sa pamamagitan lang nito magkakaroon ako ng pagkakataon na makuha ang isang Ancient Demon Spirit sa huli. Habang iniisip ito, huminga ng malalim si Wang Lin at hinawakan ang kanyang bag of holding. 2 piraso ng jade ang lumitaw sa kanyang kamay. Ipinakalat niya ang kanyang divine sense at nag-iwan ng mga chant sa loob nito. May 3 spells ang Soul Refining Sect, Soul Refining, Soul Extracting, at Soul Sealing. Ang Soul Sealing ay isang spell na tanging ang tunay na disipulo ng sekta ang makaka-learn. Sa katunayan, ang Soul Sealing spell ay ginawa para sa 1 billion Soul Flag. Ito ang spell para kontrolin ito. Samantalang ang Soul Refining at Soul Extracting, sila ang mga ugat ng Soul Refining Sect. Bukod sa pagkatuto ng 2 spells na ito, ang paggawa ng kanilang sariling Soul Flags ay isang mahalagang bahagi ng pagiging tunay na disipulo ng Soul Refining Sect. Tanging pagkatapos nilang mag-refine ng Soul Flag ay maaari nilang ituring na isang tunay na Soul Refining Sect disciple. Ang Soul Refining ay upang mag-refine ng mga umiiral ng kaluluwa, at ang Soul Extracting ay upang kunin ang kaluluwa ng isang buhay na tao. Nag-iwan si Wang Lin ng mga chants para sa maagang yugto ng Soul Refining at Soul Extracting sa loob ng mga jade. Pagkatapos ay nag-isip siya ng kaunti at nag-iwan ng mga simpleng tagubilin para sa paggawa ng Soul Flags. Ang pamamaraang ito ng paggawa ng Soul Flag ay may fatal flaw na tanging si Wang Lin lamang ang nakakaalam. Maari ring sabihin dahil sa flaw na ito, hindi na niya kailangang mag-refine ng Soul Flag ng isang tao upang kontrolin ito na para bang kanya ito. Si Wang Lin ay isang maingat na tao, kaya't natural lamang na hindi niya tuturuan ng sinuman ng walang mga reserbasyon. Kabanata 533. Demonic Spiritual Energy Crystal. Pagkatapos niyang tapusin ang mga jade, ikinalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense at tinakpan ang buong lambak. Bawat isa sa mga taga-bukid sa loob ng lambak ay hindi namamali na siya ay binabantayan. Napansin niyang halos lahat sa kanila ay may magagandang talento, mas malakas pa kaysa sa katawan niya noong nagsimula siyang mag-ensayo ng cultivation. Habang nakakaramdam ng panghihinayang, natuwa din si Wang Lin. Bagamat wala silang spiritual energy dito, mayroon namang demonic spiritual energy. Marahil, kung gagamitin ang demonic spiritual energy para sanayin ang Soul Flag, makikinabang sila rito. Sa ideyang ito, nakita ni Wang Lin si Uyang Hua na nagpaplano ng mga atake sa ibang mga nayon at naghahanap ng mga potensyal na lugar na pwedeng pagtirahan. Matapos magpadala ng mensahe sa tenga ni Uyang Hua, binawi ni Wang Lin ang kanyang divine sense.
Hindi nagtagal, mabilis na tumakbo si Uyang Hua patungo kay Wang Lin na may magalang na ekspresyon. Nang mag-isip siya kanina, bigla niyang narinig ang tinig ni Wang Lin. Nagulat siya sandali at agad na tumakbo papunta kay Wang Lin. Inihagis ni Wang Lin ang 2 piraso ng jade kay Uyang Hua. Nagulat si Uyang Hua. Maingat niyang tiningnan ang mga jade at pagkatapos ay labis na natuwa at nagtanong, Supreme Celestial, ito ba ay mga Demon Jade? Demon Jade, medyo ganoon. Hinanap ni Wang Lin sa alaala ni Luyun at natagpuan na may tala ang ninuno ni Luyun tungkol sa salitang, Demon Jade. Hawak ni Uyang Hua ang jade at malalim na huminga. Pagkatapos niyang tingnan ito ng matagal, nagkulay ang kanyang mukha. Medyo nahihiya, bumulong siya, Supreme Celestial, alam ko lang na ang mga bagay na ito ay nagtatala ng mga bagay, hindi ko alam kung paano basahin ang mga ito. I press mo ito sa iyong noo at isipin mong pinagmamasdan mo ang loob nito. Kung matibay ang iyong isipan, makikita mo ito. Kung hindi, subukan mo ulit ng ilang beses. Sabay nun, ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Uyang Hua habang umupo sa lotus position, ipinatong ang jade sa kanyang noo, at sinubukang mag-isip na pinagmamasdan ng jade. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpakita siya ng mapait na ngiti. Gaano man siya kastrikto, hindi pa rin niya nakitang ang loob nito. Kahit na nakapikit si Wang Lin, patuloy niyang binabantayan si Uyang Hua. Ang taong ito ay ang nakatatandang leader ng lambak dahil nang pumunta siya sa Ancient Demon City upang mag-aral, natuklasan na mayroon siyang isang rank ng demonic spiritual energy. Bagamat hindi ito sapat upang manatili sa loob ng lungsod, tumaas ang kanyang katayuan sa nayon. Malinaw na nakita ni Wang Lin ang isang manipis na aura na parang sutla na dahan-daw ang gumagalaw sa dantian ni Uyang Hua. Gayunpaman, lahat ng meridians ng taong ito ay nakablock. Hindi lamang mabagal ang pag-ikot ng aura, kundi limitado rin ang saklaw nito. Gayunpaman, ang aurang ito ay nagsisilbing catalysta para sa formation sa paligid ng lambak. Dahil dito, kaya niyang kontrolin ang formation at lumikha ng peking katawan. Isang oras ang lumipas, at hindi napigilan ni Uyang Hua na sumuko. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan habang tahimik niyang inishake ang kanyang ulo. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nagliwanag ang mga ito, pagkatapos ay iniwasi-wasi ang kanyang kamay. Napasigaw si Uyang Hua at mabilis na lumipad patungo kay Wang Lin. Itinaas ni Wang Lin ang 2 daliri mula sa kaliwang kamay at biglang tinuro ang dantian ni Uyang Hua. Sa isang turo, agad na umungol si Uyang Hua. Isang matinding sakit ang naramdaman sa kanyang dantian at malalaking patak ng pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Bagamat masakit, pinigilan ni Uyang Hua na hindi mapasigaw. Alam niyang kung nais siyang patayin ni Wang Lin, hindi na niya kailangang gawin pa ang mga ito. Kung ginagawa ito ni Wang Lin, malamang ay tinutulungan siya nito. Ang isang tao sa kanyang edad ay karaniwang matigil na sa rank isang magpakailanman, at imposibleng makakuha pa ng karagdagang rank ng demonic spiritual energy. Ngunit may pakiramdam siya na kung hahawakan niya ang pagkakataong ito, ang makatawid ay hindi na magiging isang pangarap. Inilipat ni Wang Lin ang daliri mula sa dantian ni Uyang Hua pataas. Tuwing kalahating pulgada na ang layo, dumadagdag ang sakit na nararamdaman ni Uyang Hua. Ang pawis mula sa kanyang noo ay bumagsak na parang ulan, ang buong katawan niya ay nanginginig, at ang mukha niya ay napakaputi. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling normal. Pagkatapos itaas ang daliri ng 3 pulgada, tiningnan niya si Uyang Hua at sinabi, tiisin mo. Pagkatapos nun, bigla itinaas ni Wang Lin ang kaliwang kamay mula sa 3 pulgada papunta sa noo ni Uyang Hua. Isang malupit na ungol ang dumaan mula kay Uyang Hua at umalingaw sa buong lambak. Napaluhod si Uyang Hua at nahulog sa lupa at naging hindi gumagalaw. Hindi tiningnan ni Wang Lin si Uyang Hua ngunit patuloy na umupo. Narinig ng lahat ng mga taga-bukid ang malupit na ungol ni Uyang Hua, ngunit walang sino man ang naglakas loob na magtangkang mag-check. Ang tribal law ay parang espada na nakabitin sa kanilang mga ulo, kaya walang sino man ang naglakas loob na lumabag dito. Ilang oras ang lumipas at dahan-daw ang binuksan ni Uyang Hua ang kanyang mga mata. Nang bumangon siya, naguluhan siya. Ang buong mundo ay biglang tila iba na para sa kanya. Ang mga bulaklak ay bulaklak pa rin, ang mga damo ay damo pa rin, at ang pader ay matibay pa rin, ngunit sa kanyang mga mata, lahat ay nagbago. Ang pakiramdam ng muling pagsilang ay umalingaw sa puso ni Uyang Hua. Hindi niya mapigil ang maglabas ng 2 stream ng luha. Hindi na niya kailangan pa suriin kung siya ay nakarating na sa 2 bituin, kung saan makikita niya ang maliliit na bagay. Nag-kneel siya ng magalang sa harap ni Wang Lin at yumuko ng 3 beses. Salamat po, Supreme Celestial. Bagamat hindi siya nagsabi ng marami, ang kasiyahan at pagkabigla sa mga salitang iyon ay hindi kayang ipaliwanag sa kahit 10,000 salita. Tumanggaw si Wang Lin at sinabi, tingnan mo kung makikita mo kung ano ang nasa loob ng Demon Jade. Agad na kinuha ni Uyang Hua ang Jade, inilagay ito sa kanyang noo at nagsimulang mag-isip. Agad na natatak sa kanyang alaala ang chant sa loob ng Jade.
Nanginig ang katawan ni Uyang Hua habang huminga ng malalim upang pigilan ang kasiyahan sa kanyang puso at nagsabi, nakikita ko na po, Junior. Si Wang Lin ay tumango. Kanina, ginamit ni Wang Lin ang kanyang daliri upang buksan ang meridian ni Uyang Hua ng puwersa. Ang pamamaraang ito ay labis na makapangyarihan at magkakaroon ng malalaking epekto sa hinaharap, ngunit ito ang pinakamabilis na paraan upang mapataas ang cultivation. Tiningnan ni Wang Lin si Uyang Hua at dahan daw ang sinabi, ang chant na ito ay tinatawag na soul refining. Makinig kang mabuti dahil isang beses ko lang ito ipapaliwanag sa iyo. Kapag natutunan mo na ito, ituturo mo ito sa mga taga-bukid dito. Ang kasiyahan ni Uyang Hua ngayong araw ay tila isang malakas na alon na dumating at hindi tumigil. Ang pagtaas ng kanyang cultivation ay labis nang nakapagpapasaya sa kanya. Nang makita ang chant sa loob ng Jade, ang kanyang puso ay hindi mapigil ang magpumintig ng mabilis. May hinala siyang nararamdaman sa kanyang puso dahil hindi niya kayang paniwalaan ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga spells ay napakabihira sa Demon Spirit Land, kaya't walang paraan para matutunan ito ng mga karaniwang tao. Huminga ng malalim si Uyang Hua at nagtanong, na puno ng di pagkakasunduan, Supreme Celestial, ibig po bang sabihin ninyo na ituturo niyo po sa akin ang spell na ito? Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling pareho at tumanggaw siya, hindi lang ikaw, tuturuan ko kayong lahat ng mga taga-bukid dito. Ang katawan ni Uyang Hua ay nanginginig habang siya ay magalang na yumuko at nagsabi, ako po, si Uyang Hua, ay hindi makakalimot sa ginawa ng Supreme Celestial. Ang mga salitang ito ay mula sa kanyang puso at puno ng katapatan. Hindi may kakaila na ang mga bagay na tulad ng spells ay kontrolado lamang ng ilang tao. Sa kakayahan ni Uyang Hua, wala siyang pagkakataon na matutunan ito, lalo na't hindi ang buong nayon. Ipinahayag ni Wang Lin ang mga mahahalagang puntos ng cultivation ng spell na ito. Si Uyang Hua ay nakinig ng mabuti at lalo pang nadagdagan ang kanyang pasasalamat kay Wang Lin. Nang matapos magsalita si Wang Lin, ginawa ni Uyang Hua ang ritual upang magbigay galang bilang isang disipulo at umalis. Ang nakita ni Wang Lin sa mga kilos ni Uyang Hua ay medyo ikinagulat niya. Gayunpaman, kagabi na lang siya nagturo kay Uyang Hua ng cultivation, kaya't hindi ito mali na gawin ni Uyang Hua ang ritual. Ang panahon ay dumaan ng dahan-dahan, at sa isang kisap mata, 3 buwan na ang lumipas. Si Uyang Hua ay masigasig. Ibinuhos niya ang lahat ng oras niya sa pagpapapractice at sa pag-aaral ng soul refining spell. Binigyan niya pa ng pansin ang mga plano ng pag-atake sa mga karatig nayon at iniiwasan ng mga ito, pati na rin ang focus sa spell. May kabutihang estado na, at ang teknik ng soul refining sect ay madaling matutunan ngunit mahirap masteran, kaya't matapos ang 3 buwan, siya ay nagkaroon ng ilang progreso. Hindi lang siya, kundi ang lahat ng kalalakihan sa nayon ay nagsanay sa ilalim ng pagtuturo ni Uyang Hua. Bawat isa sa kanila ay may ibang resulta. Si Wang Lin ay gumugol ng 3 buwan sa oras upang mag-aral at magsanay sa Demon Crystals. Sa loob ng 3 buwan na iyon, nagawa niyang pagsamahin ng 2 crystals sa isa. Ang Demon Crystal na ito ay naglalaman ng isang malakas na dami ng demonic spiritual energy, at nakapaligid dito ang maraming tentacle-like na bagay na gumagalaw sa isang kakaibang paraan. Rank 3 Demon Crystal. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang binuka ang bibig at nilunok ang crystal. Pumasok ito sa kanyang dantian, at ang mga alon ng demonic spiritual energy ay lumabas mula sa crystal at kumalat sa buong katawan niya. Matapos payagan ng demonic spiritual energy na mag-circulate sa katawan niya ng 1 linggo, nagsimula ng magbago ang aura ni Wang Lin. Hindi na siya nagmukhang celestial at siya ay natakpan ng demonic spiritual energy. Tumatakbo sa kanya ang napakabigat na aura. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagkaroon ng malupit at matalim na anyo. Matapos payagan ng demonic spiritual energy na mag-ikot sa kanyang katawan ng 1 linggo, nagsimulang magbago ang aura ni Wang Lin. Hindi na siya katulad ng dati, ang pakiramdam ng isang celestial. Ngayon, siya ay natakpan ng demonic spiritual energy at mukhang kakaiba. Pati ang kanyang mukha ay mas naging demonyo, at ang kanyang mga mata ay kayang magpatigil ng puso ng sinuman sa isang tingin pa lang. Ito ay isang pares ng labis na demonyong mga mata. Ang matalim at hugis itlog na mga mata ni Wang Lin ay kayang magpatigil ng puso ng kahit sino. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay, pagkatapos ay dahan-dahan itong isinara at nagkunwaring nag-isip. Puno ng demonic spiritual energy ang aking katawan, ngunit sa kasamaang palad, kulang pa rin ito. Kahit magamit ko lahat, nasa foundation establishment stage pa rin ako. Isang kaisipan lamang, at ang lahat ng demonic spiritual energy sa kanyang katawan ay umatras pabalik sa Demon Crystal, at walang natirang kahit isang piraso. Matapos umalis ang demonic spiritual energy, mabilis na kumilos ang celestial spiritual energy sa katawan ni Wang Lin, at muling nagbalik ang ethereal na pakiramdam sa kanya. Interesante itong demonic spiritual energy. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Sa loob ng 3 buwan, 3 beses siyang lumabas ng lambak,
at tinuruan niya ang mga tao ng soul refining spell sa bawat isa sa 3 pagkakataon. Alam ng mga tao sa lambak na ang spell na ito ay mula kay Wang Lin at siya ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon na matutunan ang spell. Lahat ng takot at maling pagkaintindi kay Wang Lin ay nawala at pinalitan ng walang katapusang paggalang at pasasalamat. Sa lahat ng 3 beses na lumabas si Wang Lin, bawat isa na nakakita sa kanya ay agad na tumigil sa kanilang ginagawa at binati siya. Sa mga tao na nag-aaral ng soul refining spell, bukod kay Uyang Hua, na mabilis na umuusad, may isa pang tao na nahulog ang pansin ni Wang Lin. Ang taong ito ay ang batang lalaking sinundan ni Wang Lin upang hanapin ang lambak. Ang batang lalaking ito ay may napakagandang talento sa pag-cultivate ng soul refining spell. Sa loob lamang ng 3 buwan, nakarating na siya sa 3 yugto, na kung saan dapat magtayo ng sarili niyang soul flag. Kabanata 534. 13. Tinuruan na ni Wang Lin si Uyang Hua ng paraan ng paggawa ng soul flag. Ngunit kulang ang mga materyales sa Demon Spirit Land, kaya't magiging mahirap gumawa ng soul flags. Nang mapagtanto ito, naglaan ng oras si Wang Lin upang mag-isip ng solusyon sa problema. Nakayanan niyang gumamit ng ilang steel trees, balat ng hayop, at ilang seals upang makagawa ng isang bagay na maaaring gayahin ang epekto. Ang kapalit na flag na ito ay makakasil lamang ng hanggang 10 kaluluwa, ibig sabihin, ang limitasyon ay isang 10 soul flag. Ngunit nanalo ang bagay na ito sa dami dahil maaaring gamitin ang 10 ng mga flag na ito sabay-sabay. Bagamat hindi kasing lakas ng 100 soul flag, may kalahating lakas pa rin ito. Katulad ng mga spells, nagtago si Wang Lin ng isang fatal flaw sa loob ng kapalit na soul flag na ito, at tanging siya lamang ang nakakaalam ng kahinaan na ito. Pagkatapos ng lahat, siya lamang ang tao sa planeta ng Tianyon na nakakaalam ng mga spell ng soul refining sect. Matapos i-imprinta ang paraan ng paggawa ng bagong soul flag sa isang jade, ikinalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense at tinawag si Uyang Hua at ang batang lalaking si 13. Si 13 ay ang batang lalaking sinundan ni Wang Lin upang hanapin ang lambak. Ang batang ito ay tila may likas na affinity sa mga spell ng soul refining sect. Kung buhay pa si Dutian, tiyak na magugulat siya dito. Mabilis na tumayo si 13 sa harap ni Wang Lin. Tanging paggalang at paghanga lamang ang naramdaman niya para sa Supreme Celestial na naruroon. Habang patuloy siyang nag-aaral ng soul refining spell, mas lalo niyang naramdaman ang paghanga sa kanyang puso. Sa 3 buwan niyang pag-aaral ng spell, napagtanto niyang kung tuluyan niyang makakamtan ito, ang lakas nito ay higit pa sa imahinasyon. 10 soul flag. 100 soul flag. 1,000 soul flag. 10,000 soul flag. Huminga ng malalim si 13 at nagpakita ng bahagyang kasiyahan sa kanyang mga mata. Mas may karanasan si Uyang Hua kaysa kay 13, kaya't tahimik na nakatayo siya doon na may hitsura ng paggalang. Sa katunayan, mula nang magsimula ang lahat sa pag-aaral ng soul refining spell, ang tunay na awtoridad sa pamamahala ng lambak ay dahan-daw ang lumipat mula kay Uyang Hua kay Wang Lin. Halos lahat ng tao ay alam na si Wang Lin ang tunay na pinuno dito. Supreme Celestial, lahat ng 27 lalaki sa lambak ay nagsimula ng mag-cultivate ng demon spell. Sa ngayon, maliban kay 13, karamihan ay nahirapan sa unang yugto, at may 6 na hindi pa ni-carry rating doon. Nakatagilid si Wang Lin sa lotus position at tumango. Bagamat madali lang matutunan ang soul refining spell, hindi ito para sa lahat. Ang katotohanan na ang karamihan sa 27 tao dito ay nakarating na sa unang yugto ay magiging isang nakakagulat na balita kung mangyari ito sa Suzaku. Nang tumingin kay 13, natuwa si Wang Lin sa bilis ng pagpapanday ng batang ito. Napansin ni 13 ang pagtingin ni Wang Lin sa kanya, kaya't tumuwid ang kanyang likod at ang excitement sa kanyang mga mata ay naging mas malakas, at sinabi, Supreme Celestial, nakarating na ako sa 3 yugto. Kung magagawa ko ang soul flag, maaari akong lumabas upang maghanap ng mga soul fragments upang masil dito. Bahagyang ngumiti si Wang Lin at inabot ang kanyang kanang kamay, at isang jade ang tahimik na lumitaw. Ibinato niya ang jade at ngumiti. Nandito ang bagong paraan para gumawa ng soul flags. Nahuli ni 13 ang jade at nagpakita ng labis na kaligayahan. Huminga siya ng malalim at ipinatong ang jade sa kanyang noo at nagsimulang mag-isip gaya ng itinuro ni Uyang Hua. Pagkalipas ng ilang sandali, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan at ang mga mata niya ay napuno ng kasiyahan. Tumingin siya kay Wang Lin at biglang lumuhod sa lupa at matinding nagkaltaw ng 3 beses. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at dahan-daw ang nagsabi, maaari ka nang umalis. Ituon mo ang lahat ng iyong lakas sa paggawa ng soul flag. Tumango si 13, inilapag ang jade, at magalang na umalis. Nag-atubili si Uyang Hua ng kaunti. Tumingin siya kay Wang Lin at pagkatapos ay tumingin sa jade sa lupa. Kung walang pahintulot ni Wang Lin, hindi siya magtatangkang kunin ang jade upang tingnan ito. Dahan-daw ang sinabi ni Wang Lin, tingnan mo. Nakarating ka na sa 3 yugto.
Kung magagawa mong gumawa ng isa, tataas ng malaki ang iyong lakas kapag ginamit mo ang demonic spiritual energy upang mag-seal ng isang soul fragment. Mabilis na kinuha ni Uyang Hua ang jade at ipinatong ito sa kanyang noo. Pagkalipas ng ilang sandali, huminga siya ng malalim at magalang na nagsabi, "Pupunta po ako upang maghanap ng mga materyales para gawin ito." Pagkatapos nito, nag-isip siya ng kaunti at nagsabi, "Supreme Celestial, kapag kami ni 13 ay matagumpay na nakagawa ng soul flags, balak ko pong sumugod sa isang kuweba na 500 kilometro ang layo. May isa pang tribo roon na may ilang dosenang tao." Ang ekspresyon ni Wang Lin ay hindi nagbago at sinabi, "Gawin mo kung ano ang nais mo." Tumanggo si Uyang Hua at mabilis na umalis. Ang balita tungkol sa pagsalakay sa kuweba sa loob ng isang buwan ay mabilis na kumalat sa buong lambak. Para sa mga tao sa lambak, ito ay isang malaking laban. Bagamat mas marami ang kabilang sa kabilang panig, dahil sa soul refining spell, mataas ang tsansa nilang manalo. Sa loob ng isang buwang panaho, ang lahat ng mga lalaki ay puno ng sigla habang nag-aaral ng soul refining spell. Umalis si 13 sa lambak at nakalap ang sapat na materyales para gumawa ng soul flag. Ang likas na affinity ni 13 sa soul refining spell ay muling lumabas. Matapos ang 3 pagkatalo, nakagawa siya ng kanyang unang soul flag. Ang unang soul flag na ito ay nagdulot ng malaking ingay sa loob ng lambak. Lahat ng tao ay nagsalubong kay 13, at ang 7 pulgadang flag na hawak niya ay naging focus ng mga mata ng lahat. Napaka-excited ni 13 na makita ang mga mata ng mga tao sa kanya. Pinagpag ni Uyang Hua ang balbas sa kanyang baba at ngumiti. Sa katunayan, nakagawa na siya ng soul flag ilang araw bago si 13, ngunit hindi niya ito ipinakita sa lahat at pinayagan si 13 na magbigay liwanag. Si Uyang Hua ay tulad ng isang tusong matandang fox, kaya't natural niyang napansin na parang nakuha ni 13 ang atensyon ni Supreme Celestial Wang Lin. Idagdag pa ang mga katotohanan na siya ay tumatanda na at ang hinaharap ay hindi sa kanya, kundi tila kay 13. May isang tao mula sa karamihan na nagtanong, "Little 13, ang soul flag ay magiging kapakipakinabang lamang kapag nakasil ng soul fragment. Kailan ka maghahanap ng soul fragment upang masil?" Sumang-ayon ang iba. Humigop ng hangin si 13 at nagsabi, "Sino ang nagsabi na hindi ko pa nailagay ang soul fragment dito? Tingnan ninyong mabuti." At pagkatapos, ang kanyang kanang kamay ay gumawa ng seal at ang demonic spiritual energy ay nagsama-sama mula sa iba't ibang direksyon upang bumuo ng isang berdeng liwanag na kumidlat sa dulo ng kanyang daliri. Itinutok niya ang daliri sa soul flag at agad itong nayanig. Isang sinag ng itim na usok ang biglang lumabas, na naging isang mabagsik na hayop na mukhang leon na may pakpak. Agad na yumangal ang hayop at ito'y isang malakas na tunog na nagpagulat sa lahat. Nagmatigas ang mga mata ni Uyang Hua, nagulat siya sa nangyari. Nagpakita si 13 ng isang pagpapakita ng kaligayahan habang tinuturo ang hayop at sumigaw, "Atake!" Ang leon na soul fragment ay nagpakita ng malupit na tingin at agad tumakbo patungo sa pader, nagkaroon ng malakas na tunog at may mga bitik na lumabas sa pader. Walang kahit kaunting pinsala ang naranasan ng lion soul fragment. Nagkaroon ng mga hiyawan ng paghanga mula sa mga tao sa paligid, at ang kanilang mga mata ng paghanga ay nagpasaya kay 13. Nadiskubre niya ang lumilipad na leon nang aksidenteng pumasok siya sa kagubatan. Ang hayop ay tumamo ng malubhang sugat at kamakailan lamang ay namatay. Pinagdiinan ni 13 ang kanyang mga ngipin at tinangkang gamitin ang soul refining spell. Matapos ang maraming pagsubok, nagtagumpay siya sa pagpapino ng kaluluwa at pagsilyo nito sa loob ng soul flag. Humugot ng malalim na hininga si 13 habang inililipad ang kanyang kamay at sumigaw, "Bumalik!" Habang ginagawa iyon, ikinumpas niya ang soul flag sa kanyang kamay, ngunit sa sandaling iyon, tumingin ang lion soul fragment kay 13 nang may mabagsik na tingin. Gumalaw ito ng mabilis, ngunit hindi patungo sa soul flag. Dumaan ito patungo kay 13. Ang matinding galit sa mga mata nito ay naging hangarin na pumatay. Nagbago ang ekspresyon ni 13. Itinaas niya ang soul flag at sumigaw, "Bumalik!" Tinutulan ng lion soul ang utos at patuloy na dumaan patungo kay 13 habang ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magtakbuhan. Pinagdiinan ni Uyang Hua ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling lumabas. Ngayon, may hawak na siyang 3 pulgadang bandila sa kanyang kamay. Isang paguga at nagningning ang berdeng ilaw, at isang maliit na ibon na parang maya ang lumabas at tumulak patungo sa leon. Habang ang lion soul ay dumadaan, bigla itong humarap at umungol sa maliit na ibon. Ang ungol nito ay parang may matalim na epekto, na nagdulot sa maliit na ibon na mabawasan ang bilis. Sa pagkakataong ito, kumilos ang lion soul fragment na parang kidlat at dumating sa tabi ni 13. Binuksan nito ang mga bibig nito at sinubukang lumunin si 13. Ang mukha ni 13 ay naging mapatla. Nais niyang umatras, ngunit parang may isang misteryosong puwersang pumipigil sa kanya na gumalaw. Hindi na lang siya makagalaw at pinanood habang lumalaki ang bibig na may dugo, na parang tinatakpan ng buong mundo. Sa sandaling iyon, isang malamig na pangunguyak ang dumaan mula sa lambak na parang kidlat.
Ang sumunod na boses ay malamig pa kaysa sa taglamig. Hayop ka, maglakas loob kang gawin yan. Nang pumasok ang boses sa mga tainga ni 13 para itong tunog mula sa langit. Mabilis niyang sinigaw, na puno ng takot, Supreme Celestial, iligtas mo ako. Ang parehong boses ay dumating sa mga tainga ng leon na parang kulog na umaabot sa langit, na nagdulot ng matinding panginginig sa katawan nito at muntik na itong matamba. Hindi ito natamba hindi dahil malakas ito, kundi dahil ayaw itong pabayaan ni Wang Lin. Bigla itong tumigil sa pag-atake, at walang pag-aatubili, naglabas ang leon ng isang malupit na sigaw bago tumalikod at tumakas. Sa sandaling iyon, isang tao ang lumabas mula sa loob ng lambak. Sa isang hakbang, lumabas si Wang Lin ng ilang dosenang talampakan at lumitaw sa kalangitan. Ang katawan ng Lion Soul Fragment ay nanginginig. Nararamdaman nito na may isang lakas na hindi nito kayang labanan mula sa tao sa kanyang harapan. Nang harapin ito, wala itong kalaban-laban. Isang pakiramdam ng takot ang damaloy sa puso nito hanggang sa tuluyan nitong malunod. Ang Lion Soul Fragment ay naglabas ng isang kawawang sigaw. Hindi na ito sumubok tumakas at humiga sa isang submissive na posisyon. Ang takot sa mga mata nito ay matindi. Ang eksenang ito ay ganap na nagulat sa lahat sa loob ng lambak. Pati si Yang Hua ay natulala, at ang kanyang malalim na paggalang kay Wang Lin ay tumaas pa. Ang ganitong klaseng paggalang ay magtatagal ng maraming taon. Lalong tumaas ang kasiyahan sa mga mata ni 13. Nang tumingin siya kay Wang Lin, ang puso niya ay puno ng paggalang. Kung sila ay ganito, wala nang dapat pang pag-usapan ng iba. Sa katotohanan, ang dahilan kung bakit sobrang natatakot ang Lion Soul Fragment kay Wang Lin ay dahil sa fatal flaw na iniwan ni Wang Lin sa spell at Soul Flag. Lahat ng mga Soul Fragments na isiniliw ng mga taong natutunan mula sa binagong spell ni Wang Lin ay maaaring supilan at kontrolin ni Wang Lin. Kabanata 535. Pagtaas ng mga fragment ng kaluluwa. Malalamig ang mga mata ni Wang Lin nang ituro niya ang hangin. Ang katawan ng leon ay nayanig, at pagkatapos ay naging isang piraso ng itim na gas, lumipad papunta sa Soul Flag ni 13, at nawawala. Ang hayop na ito ay maaaring magsilbing pangunahing kaluluwa para sa iyong 10 Soul Flag. Ngunit tandaan mo, walang dahil sa Soul Refining Spell. Naiselyo mo ito, ngunit na kayang tanggihan ka nito. Gamitin mong aral ito. Pagkatapos sabihin ni Wang Lin ang mga salitang iyon, lumingon siya at bumalik sa kailaliman ng lambak. Ang mukha ni 13 ay puno ng kahihiyan habang tinitingnan ng bandila sa kanyang kamay at nagsimulang mag-isip. Mabilis na lumipas ang oras, at isang buwan ang mabilis na dumaan. Lahat ng kalalakihan sa nayon ay umalis sa kalagitnaan ng gabi. Sina Yang Hua at 13 ang nanguna habang dinala nila ang lahat patungo sa kuweba. Hindi sumunod si Wang Lin at hindi man lang ginamit ang kanyang divine sense. Isa itong pagsubok para sa kanila, at kung sila ay mabaigo, nangangahulugan ito na hindi sila karapat-dapat at aalis si Wang Lin patungong Ancient Demon City upang maghanap ng ibang pagkakataon. 5 araw ang lumipas, habang si Wang Lin ay nag-iimprovisa sa kailaliman ng lambak, binuksan niya ang kanyang mga mata. Malalakas na tunog ang narinig mula sa malayo, habang isang mahabang linya ng mga tao ang nagmamadaling papunta sa lambak gamit ang liku-likong daan. Ang mahabang linya ay binubuo ng mga taong hindi mula sa nayon, at ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. May mga lalaki at babae sa kanila, at sila ay nasa kanilang pinakamahusay na kalusugan. Ang kanilang mga kamay ay nakatali ng lubad, at may 7 tao sa bawat linya. Bawat linya ay may daladalang troso na may nakatali nilang mga kamay habang sila ay mabigat na lumalakad. Si Yang Hua ang nangunguna at natakpan ng mga marka ng dugo. Bagaman mukhang pagod siya, makikita ang kasiyahan sa kanyang mukha. Ang mga tao mula sa nayon ay naglalakad sa gilid ng linya. Kung mayroong sinuman na mabangis na tumagal, ang mga taga-nayon ay lalapit at sisigawan sila. Si 13 ay nasa dulo ng linya. Ang kanyang aura ay lubos na naiiba mula sa dati. Hindi na siya kasing yabang at mukhang mas kalmado. May determinadong hitsura na ngayon ang kanyang mukha. Naglakad siya sa likod ng linya na may ilang tao sa paligid niya. Gayunpaman, pinanatili nila ang distansya at may mga hitsura ng paggalang sa kanilang mga mata. Maaring sabihing nagkaroon ng malaki ang pagpapakita si 13 sa labanan. Sa tulong nila ni Yang Hua, nakalusot sila sa formation at nahulog ang kalaban. Ang matandang kalaban ay nilamon ng leon na tinawag ni 13 mula sa simula. Pagkatapos, ginamit niya ang Soul Refining Spell doon mismo sa harap ng kalaban upang mapino ang kaluluwa ng matanda at misilyo ito sa loob ng Soul Flag. Habang nangyayari iyon, hindi rin nagpatagal si Yang Hua. Mabilis niyang pinino ang mga kaluluwa ng mga napatay sa labanan at isinilyo ang mga ito. Ang eksenang ito ay nagdulot ng malaking gulat sa mga kalaban. Ang mahabang linya ay mabilis na nakarating sa loob ng lambak. Pagkatapos, agad na kinuha ng mga babae ang mga balde ng kahoy mula sa kanilang mga bahay, tila sanay na sanay sila rito. May likidong berde sa loob ng mga balde, at ito ay kumakalat pa.
Nagbibigay ito ng masangsang na amoy. Ang ulo ng bawat banyaga ay pinipilit ay sob-sob sa isang balde at pinipilit na uminom ng ilan sa likidong berde. Pagkatapos nilang inumin ito, agad na nagpakita sila ng kalituhan. Pagkatapos, may mga taga-nayo na kinuha sila at bamulong ng isang bagay sa kanilang mga tainga. Nang makita ito ng divine sense ni Wang Lin, hindi siya nagulat. Nalaman na niya mula sa mga alaala ni Lu Yun na sinabi ng ninuno ni Lu Yun na ang tanging paraan upang makakuha ng mas maraming miyembro ang mga maliit na tribo ay pilitin ang kanilang mga bihag na uminom ng isang mangkok ng soup na nagbubure ng alaala. Ang epekto ng soup na ito ay ginagawang kalimutan ng isang tao ang lahat, at pagkatapos ay binubulong sa kanya ang kanyang bagong pangalan at kasalukuyang kalagayan ng tribo. Kapag nagising ang taong iyon, magiging bagong miyembro siya ng tribo. Wala namang espesyal na bagay sa soup na ito sa mata ni Wang Lin. Malayo ito sa isang charm spell. Kung ang sinuman na may kasanayan sa pagpapalakas ay uminom ng soup na ito, halos wala itong epekto. Mabilis na lumapit si Uyang Hua kay Wang Lin. Nang siya ay medyo malayo pa, magalang siyang yumuko at nagsabi, ang junior na si Uyang Hua ay nais magbigay galang kay Supreme Celestial. Matapos aprubahan ni Wang Lin, mabilis na pumasok si Uyang Hua sa kailaliman ng lambak. Mula sa malayo, nakita niyang nakaupo si Wang Lin sa lotus position. Dumating siya sa harap ni Wang Lin at kumuha ng isang bagay, pagkatapos ay magalang na nagsabi, Supreme Celestial, natagpuan ng Junior ang Demon Crystal mula sa tribo ng kalaban upang ibigay kay Supreme Celestial. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap, pagkatapos ay inugoy ang kanyang kamay at ang Demon Crystal ay lumipad mula sa kamay ni Uyang Hua patungo sa kanya. Maingat niyang tiningnan ang itim na batong ito. Wala namang espesyal sa crystal na ito, at mukhang magaspang pa. Piniga ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at agad na nabasag ang itim na bato, na nagpapakita ng Demon Crystal na kasing laki ng kanyang hinlalaki. Rank 2 Demon Crystal. Sinabi ni Wang Lin habang tinitingnan ng crystal sandali bago ito inubos. Nakayuko si Uyang Hua at nanatiling tahimik. Nagpakita siya ng paggalang sa buong oras. Matapos maubos ang Demon Crystal, mabilis itong nagsanib sa Demon Crystal sa loob ni Wang Lin at naging rank 5 Demon Crystal. Tiningnan ni Wang Lin si Uyang Hua bago binuksan ang kanyang bag ng holding at kinuha ang isang piraso ng jade. Pagkatapos gamitin ang kanyang divine sense, inihagis niya ito kay Uyang Hua at nagsabi, mayroon lamang kayong mga chance para sa unang 3 antas. Maliban na lamang kung may mga tagumpay, hindi nila makakamtan ng iba. Bumalik ka na may Demon Crystal, kaya bibigyan kita ng ika-4 na antas. Pag-aralan mo ito ng mabuti at huwag ituro ito sa iba, kung hindi, tiyak na babawiin ko lahat. Pinigilan ni Uyang Hua ang kasiyahan sa kanyang puso. Matapos tanggapin ang jade, mabilis siyang umalis. Pagkalabas niya, kumislap ang mga mata ni Wang Lin habang siya'y nagbulong sa sarili, mukhang tama ang hakbang na ito. Habang ang nayon ay unti-unting lumalaki at sumisipsip ng mga kalapit na tribo, dadami ang mga Demon Crystal na makukuha ko. Bukod dito, habang dumarami ang mga tao sa tribo, mas marami ang magpapalakas sa Soul Refining Spell. Nangangahulugang maibabalik ko ang buong lakas ng 1 billion Soul Flag ng mas mabilis. Ngayon ay pinalalaki ni Wang Lin ang mga Soul Fragment. Lahat ng Soul Fragments na pinapino ng mga tao na nag-aaral ng Soul Refining Spell ay maaari niyang gawin kanya ng isang pag-iisip lamang. Darating ang panahon na kapag tama na ang oras, makokolekta ni Wang Lin ang lahat ng mga kaluluwa, at magiging buo na muli ang 1 billion Soul Flag. Biglang dumami ang populasyon ng nayon. Ang bilang ng mga kalalakihan ay lumampas na sa 50. Ang mga kababaihan ay nahati sa mga taga-nayon, at ilang magagandang babae ang ibinigay kay Wang Lin ni Uyang Hua na nagnanais ng mga gantimpala. Ngunit, hindi siya tinanggap ni Wang Lin sa pagkakataong ito. Ang mga bagong miyembro ng tribo ay nagsimulang mag-aral ng Soul Refining Spell. Mayroong aura ng mga nag-aaral ng pagpapalakas sa lambak. Maliban sa mga taong naghunting araw-araw, lahat ng iba ay nakatutok sa pagsasanay. May ilan ding kababaihan na nagsimulang mag-aral. Noong una ay tutol si Uyang Hua, ngunit matapos siyang pag-alitan ni Wang Lin sa pamamagitan ng message transmission, agad niyang binago ang kanyang saloobin at sinimulan ng pagsuporta sa kababaihan sa kanilang pagsasanay. Bilang resulta, lahat sa lambak maliban sa mga bata, wala man silang kasarian, ay nagsimulang magsanay ng matindi. Madaling matutunan ng Soul Refining Spell, at dagdag pa ang lakas ni na 13 at Uyang Hua, hindi nagtagal at sila ang naging inspirasyon ng lahat. Tahimik na lumipas ang panahon, at sa isang kisap mata, kalahating taon na ang lumipas. Sa loob ng 6 na buwang iyon, maraming tao sa nayon ang umalis. Pumunta sila sa grupo o mag-isa, lahat ay para gumawa ng kanilang sariling soul flags o pumatay ng mga hayop upang mapino ang mga kaluluwa. Maliban kay 13, 4 na iba pang tao ang nakarating sa ikatlong yugto sa loob ng 6 na buwang ito at kailangan ng gumawa ng kanilang mga soul flag. Alam na ng lahat ang alituntunin ni Wang Lin. Kung gusto nila ng mga awit para sa mga yugtong higit pa sa ikatlo, kailangan nilang magpakita ng mga merito, at may 3 paraan lang para gawin ito.
Ang una ay magbigay ng Demon Crystal, ang pangalawa ay maghanap ng mga bakas ng mga dayuhan, at ang pangatlo ay gumawa ng hindi bababa sa 10 soul flags, at kinakailangan na 4 sa mga flag na iyon ay may pangunahing kaluluwa sa loob. Kung may sino man na makakagawa ng alinman sa tatlong ito, bibigyan sila ni Wang Lin ng awit para sa ika-4 na yugto. Samantalang ang mga kinakailangan para sa awit ng ika-5 yugto ay mas mahigpit pa. Sa puntong ito, si Uyang Hua lamang ang nakatugon sa mga kondisyon upang makuha ang awit ng ika-4 na yugto. Pati si 13 ay 7 soul flags lang ang naipino. Ang mahirap ay ang mga pangunahing kaluluwa. Hanggang ngayon, mayroon lamang siyang 2 pangunahing kaluluwa, at ang pangalawa ay ang elder ng kalaban na nayon na pinalalim niya kalahating taon na ang nakalipas. Dahil dito, ang panawagan para sa pag-atake ng ibang tribo ay lalakas. Tanging sa pamamagitan ng pag-atake ng ibang mga tribo makakakuha sila ng Demon Crystals, pangunahing kaluluwa, at malalaking halaga ng soul fragments. Kailangan ding sabihin na totoo ang mga sinabi ni Uyang Hua. Tuwing dumarating ang mga dayuhan tuwing 5,000 taon, nagdudulot sila ng isang pagdanak ng dugo sa Demon Spirit Land. Dahil lamang sa pagdating ni Wang Lin, ang lambak na ito ay naging isang tahimik na nayon patungo sa isang lugar na puno ng agresyon upang sakupin ang ibang mga tribo upang makuha ang mga awit na mas mataas na antas. Habang tumataas ang sigaw ng digmaan, nagsimula ang isang bagong krusada. Sa pagkakataong ito, hindi alintana kung lalaki o babae. Maliban sa ilan na naiwan upang alagaan ng mga bata, halos lahat ng taga-nayon ay umalis. Hindi sila magtatangkang mag-atake sa isang lugar, sila ay paghihiwalayin sa 3 grupo upang atakihin ang 3 magkaibang tribo. Ito ang tanging paraan upang matugunan ang kanilang pangangailangan, dahil kung magtatangkang mag-atake sila sa isang tribo, wala silang paraan upang paghati-hatiin ang Demon Crystals at pangunahing kaluluwa. Wala sa Demon Spirit Land ang nakapansin na may isang puwersa na lumalakas, dahil wala ni isa man ang mag-aalala na suriin ang mga tribong nasa desyertong iyon. Wala rin isa mang dayuhan ang nagdesisyong manatili sa mga tribo tulad ng ginawa ni Wang Lin. Lahat sila ay pumunta sa ibang mga bansa at nagkamit ng iba't ibang mga posisyon. Upang makuha ang mga military exploits at isang sinaunang demonyo, nagsimula silang maglunsad ng isang pagdanak ng dugo na tatagal ng 500 taon. Kabanata 536. Liham ng hamon. Ang mga tao sa nayon ay lubos na naghanda para sa pag-atake na ito. Si Uyang Hua ang namuno sa isang grupo, si 13 naman ang namuno sa pangalawa, at ang mga iba pang taga-nayon na nasa ikatlong yugto ay namuno sa huling grupo. Pagkalipas ng kalahating buwan, tanging ang grupo ni 13 ang hindi nakabalik. Bagaman may mga ilang nasawi, maganda naman ang kanilang mga gantimpala. Ngunit dahil hindi nakabalik ang grupo ni 13, nagkaroon ng madilim na ulap sa puso ng bawat isa. Tanging ang ekspresyon ni Wang Lin ang nanatiling normal nang walang anumang pagbabago. 3 araw pagkatapos, isang itim na ulap ang lumitaw sa labas ng lambak. Kung titingnan ng mabuti, makikita na ito ay isang leon na may mga pakpak. Bagamat walang sugat sa katawan nito, labis itong mahina. Paminsan-minsan, nagiging itim na ulap ito at muling nabubuo. Malapit na itong mag-collapse. May isang tao na nakahiga na hindi gumagalaw sa likod ng leon, at siya ay puno ng sugat. Mayroon ding isang kakaibang pulang linya na gumagalaw sa loob ng katawan ng tao na parang isang parasitiko. Agad na tumakbo ang pangunahing kaluluwa ng leon papuntang lambak. Nang ito'y lumapit, ilang tao ang mabilis na lumitaw, kumuha ng kanilang mga soul flag, at nagbigay ng mga soul fragment sa leon. Agad nitong nadama ang pagtaas ng lakas. Pagkakita sa leon, halos lahat ay agad na nakilala na ito ang leon ni 13 at ang taong nakasakay dito ay malinaw na si 13. Matapos pumasok ang pangunahing kaluluwa ng leon sa lambak, ito ay umungol, pagkatapos ay nagkawasak-wasak sa mga piraso ng itim na liwanag at malapit ng mag-collapse. Sa sandaling iyon, isang kalmadong tinig ang umalingaw sa lambak. Soul Condense. Pagkatapos nito, ang mga piraso ng itim na liwanag ay kumislap ng maliwanag at mabilis na nag-condense pabalik. Sa isang kisap mata, bumalik ito sa normal. Ang lahat ng mga taga-nayon ay nagpakita ng mga ekspresyong magalang at nagbukas ng daraanan. Naglakad si Wang Lin na may mga kamay sa likod. Matapos makita ng pangunahing kaluluwa ng leon si Wang Lin, nagsimula itong umungol na parang labis na nalupig. Iniangat ni Wang Lin ang kanyang daliri, at ang leon ay umungol ng tuwa at agad na tumakbo papunta sa kanyang daliri. Sa wakas, ito ay nawala sa kanyang daliri at isang tatak na hugis leon ang lumitaw sa dulo ng kanyang daliri. Ang mga tao sa paligid ay sanay na sa pagkontrol ni Wang Lin sa mga soul fragment, kaya wala ni isa sa kanila ang nagulat, at ang kanilang mga ulo ay nakayuko ng magalang. Naglakad si Wang Lin ng hakbang-hakbang at dumating sa tabi ni 13. Pagkatapos niyang ibaba ang kanyang ulo at sumilip, tumindi ang ekspresyon niya. Nakita niyang may isang pulang linya na gumagalaw tulad ng isang dragon sa loob ng katawan ni 13. Ang mukha ni 13 ay mapatla at walang hininga. Lumuhad si Wang Lin at maingat na ipinatong ang kanyang kanang daliri sa dibdib ni 13.
Isang matalim na sigaw ang biglang lumabas mula sa katawan, at sabay na lumabas ang pulang linya mula sa pinagdaliri ni Wang Lin at agad na tumama sa kanya. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig, at isang hindi nakikitang puwersa ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Isang malakas na tunog ang narinig na parang ang pulang linya ay tumama sa isang bakal na plate, at ito ay puwersahang naitaboy. Sa sandaling iyon, inilipat ni Wang Lin ang kanyang kamay at hinawakan ang pulang linya. Sa isang hatik, isang malakas na sigaw ang narinig, at ang pulang linya ay nahugot mula sa katawan ni 13. Ang pulang linya ay mas mahaba sa 10 talampakan at gumagalaw-galaw na parang isang ahas. Ang kabilang dulo nito ay kumilos patungo kay Wang Lin ngunit ito'y muling tumigil. Lalong tumindi ang malamig na ekspresyon sa mga mata ni Wang Lin, at ang celestial spiritual energy sa loob ng kanyang katawan ay nag-alab na parang isang buhawi. Pinigil niya ito ng mahigpit, at pagkatapos ng ilang serye ng tunog na parang sumabog, ang pulang linya ay naglaho na parang alikabok sa loob ng 3 hininga. Matapos mawala ang pulang linya, unti-unting nagkaroon ng kulay ang mukha ni 13. Bagaman si 13 ay nanatiling mahina, hindi na siya nanganganib sa buhay. Subalit, lalo pang tumindi ang ekspresyon ni Wang Lin. Agad niyang nakita na si 13 ay naubos. Ang 3 bituin ng demonic spiritual energy na nakolekta ni 13 mula sa kanyang pagsasanay sa soul refining spell ay nawala na. Kung yun lang, ayos lang, ngunit ang lahat ng meridians ng kanyang katawan ay nasira at ang lahat ng kanyang soul flags ay ninakaw. Ang kalaban ay kumilos ng may matinding puot ngunit hindi pinatay si 13. Sa halip, pinayagan nitong dalhin ng leon si 13 pabalik, nangangahulugang ang taong ito ay may iba pang layunin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap, at itinuro niya ang kanyang daliri sa noo ni 13. Ang demon crystal sa loob ng kanyang katawan ay kumilos at isang piraso ng demonic spiritual energy ang pumasok sa noo ni 13. Nayanig ang katawan ni 13, pagkatapos ay bigla itong bumangon at nakita si Wang Lin. Nais niyang tumayo at magbigay galang, ngunit napansin niyang hindi siya makagalaw, at ang sakit ay damaloy sa kanyang katawan na parang alon ng dagat. Si 13 ay nahirapang magbukas ng bibig. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, aksidenteng tinawag niya ang palaging tinitingala ni Wang Lin sa kanyang puso. Master. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap, ngunit hindi siya nagsalita. Sa aming pagbabalik, nakatagpo kami ng isang malaking tribo. Sinubukan naming umiwas, ngunit inatake pa rin kami. May isang lalaking nakaputi na kinuha ang aking soul flag at ipinasok ang demonyo sa katawan ko. Iniwan niya akong mensahe na kung nais mong makuha ang mga soul flags, kailangan mo lang siyang hanapin. Tumanggaw si Wang Lin, pagkatapos ay iniangat ang kanyang daliri, at sa sandaling iyon, nayanig ang katawan ni 13 bago siya muling mawala ng malay. Dalhin siya para magpahinga. Pagkatapos mag-iwan ng mga salitang iyon, isang hakbang ang ginawa ni Wang Lin at nawala. Ang mga kasamahan sa tribo ay agad na dinala si 13, at may ibang tao naman na nag-aalaga sa kanya. Pagkatapos umalis si Wang Lin sa lambak, mabilis siyang damaloy patungo sa malayo. Ang kanyang ekspresyon ay malungkot at ang mga mata ay malamig. Orihinal na lumabas si 13 upang atakihin ang ibang tribo. Kung siya ay nabigo at namatay, hindi ito papansinin ni Wang Lin. Ang buhay at kamatayan ay bahagi ng buhay, at bilang isang tao na nag-aaral ng life and death domain, malinaw kay Wang Lin ito. Ngunit hindi ito ang kaso rito. Si 13 ay pabalik ng dumaan sa isang tribo at inatake siya. Hindi rin pinatay ng kalaban si 13 ngunit ipinasok ang isang demonyo sa kanyang katawan. Kung yun lang, ayos lang bilang isang aral, ngunit sinunog pa nila ang kanyang mga meridians at sinabing kung nais niyang ibalik ang mga soul flags, kailangan niyang hanapin sila. Dahil dito, nagbago ang kahulugan. Ito ay isang pang-iinsulto, o maaaring sabihing isang sulat ng hamon. Si 13 ay naging isang buhay na sulat ng hamon. Dahil ipinadala ng taong ito ang sulat ng hamon, nais ni Wang Lin makita kung anong klaseng tao ang namumuhay sa tribong iyon na may lakas ng loob na hamunin siya. Si Wang Lin ay matalino. Kung ang antas ng pagsasanay ng taong ito ay mas mataas kaysa sa kanya, babalik na lang siya sa nayon, hahanap ng paraan upang pagalingin si 13, at iwasan ang tribong ito. Bagamat may pagkakataon nito, mababa ito. Batay sa nakita ni Wang Lin mula sa spell na ginamit kay 13, ang taong yun ay nasa soul formation stage lang. Pag-iisip niya tungkol dito, naglabas siya ng isang malamig na hininga at damaloy ng mabilis tulad ng isang meteor sa kalangitan. Ang Heavenly Water Tribe ay matatagpuan sa isang malaking kapatagan sa hilagang kanlurang bahagi ng Demon Spirit Land. May mga patag na lupa sa paligid nito, at dati ay hindi ito isang magandang lugar tirahan, ngunit may isang sinaunang formation na naruroon. Ang formation na ito ay napakabigat. Kapag ito ay inactivate, ang lahat ng nasa loob ng 5 kilometro ay ligtas. Kahit sa gabi ng demonic spirits, ganap na ligtas sa loob nito. Ang susi sa kaligtasan ng isang tribo sa Demon Spirit Land ay kung makakakita sila ng isang formation upang protektahan ang kanilang sarili.
Maraming formation sa Demon Spirit Land, ngunit kakaunti ang kayang magtakip ng 5 kilometro. Ang mas malawak ang sakop ng formation, mas malakas ito. Ibig sabihin nito, mas malaki ang pagkakataon ng tribo na lumago. Halimbawa, ang lambak ay maliit lamang, kaya kapag umabot na sa isang tiyak na bilang ang populasyon, hindi na sila makakakuha pa ng bagong tao. Ang formation sa kapatagan ay 5 kilometro ang saklaw, kaya mas maraming tao ang pwedeng manirahan dito. Dalawang matandang lalaki ang nakaupo sa isang napakasimpleng bahay sa Heavenly Water Tribe. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng abuhing damit at ang isa ay nakasuot ng puting damit. Sa pagitan nila ay may isang purple na tea set. Ang matandang lalaki na nakaputi ay kumuha ng tasa at uminom. Sa lahat ng mga bagay na dinala ng mga dayuhan, tanging ang tsaa na ito ang tumugma sa aking panlasa. Kinuha ng matandang lalaki na nakasuot ng abuhing damit ang tasa at uminom din. Kailan ka babalik? Nag-isip ng sandali ang matandang lalaki na nakaputi at nagsabi, bukas. Hindi ako maaaring magtagal sa Ancient Demon City. Isang buwan na akong bumisita sa bahay. Kung magtatagal pa ako, mahirap ipaliwanag kay General ng Left Wing. Tumango ang matandang lalaki na nakasuot ng abuhing damit at nagsabi, sinaktan mo ang disciple ng isang tao at kinuha ang kanilang kakaibang maliit na flag. Kung pupunta sila dito, anong gagawin ko? Ang mga mata ng matandang lalaki na nakaputi ay kumislap at nagsabi, ano pa nga bang gagawin ko? Gamitin lang ang formation upang patayin siya. Nagkunwaring nag-isip ang matandang lalaki na nakaputi at sinabi, hindi simpleng tao ang mga iyon. Halos lahat sa kanila ay may isang bituin ng demonic spiritual energy at natutunan na nila ang mga demonic spell, lalo na ang taong namumuno. Gamit ang mga maliit na flag, na-control niya ang mga demon spirits upang umatake. Sa una ay umiwas sila sa atin, ngunit interesado ka sa kanyang maliit na flag. Hindi lang sila pinatay at kinuha ang mga kayamanan, pero pinayagan mong makaligtas ang pinuno bilang isang sulat ng hamon upang pukawin ang tao sa likod niya. Ang ginawa mo ay medyo sobra na. Tumuloy na lang ang matandang lalaki sa puting damit at tumawa. Ako ay isang gwardya ng karangalan sa ilalim ng General ng Left Wing sa Ancient Demon City. Paano magiging labis ang pagpatay ng ilang mga barbaro? At saka, ipinagpalagay ko na ang tao sa likod nila ay hindi malakas. Bakit siya maghihintay pa dito sa tribo? Pumunta na siya sa Ancient Demon City upang makuha ang isang mas magandang posisyon kung malakas siya. Inaakit ko siya dito dahil gusto kong makuha ang paraan ng paggamit ng maliit na flag mula sa kanya. Kung pupunta siya, ayos lang. Kung hindi, susundan ko ang marka na iniwan ko sa batang iyon at kukunin ito. Nagtanong ang matandang lalaki sa abuhing damit, peke ba ang chant sa isip ng batang iyon? Ang mga mata ng matandang lalaki na nakaputi ay kumislap at nagsabi ng may malamlam na tono, hindi ito peke, ngunit hindi ito kumpleto. Dapat may iba pa. Kabanata 537. Walang pamagat. Tahimik na nag-isip ang matandang nakasuot ng gray. Wala siyang magandang opinyon tungkol sa kasamahan nilang tribo na pumunta sa Ancient Demon City at nakakuha ng posisyon doon. Di nagtagal, habang malapit na siyang magsalita, nagsimulang kumalabog ang lupa, parang may dambuhalang dragon na gumagalaw sa ilalim nito. Pagkatapos, malalakas na kalabog ang narinig mula sa 5 kilometro ang lawak ng tribo. Ang mukha ng matandang nakasuot ng puti ay nanlumo, at lumabas siya mula sa silid. May isang tao na lumulutang sa himpapawid. Nakasuot siya ng puting robo na humahaplos sa hangin, at ang mahahabang buhok niya ay dumadaloy sa likod ng kanyang ulo, nagpapakita ng isang demonyong aura. Siya si Wang Lin, na dumating ng galit. Sa sandaling iyon, malamig ang mga mata ni Wang Lin, at ang celestial spiritual energy sa kanyang katawan ay sumabog habang siya ay lumulutang sa ere. Naglakad siya ng isang hakbang at sumabog ang shockwave sa buong lugar. Ang 5 kilometro ang lawak na lupa sa ilalim niya ay nagpapakita ng mga senyales ng pagbagsak, at mga sigaw ng pagkabigla at takot ang narinig mula sa ibaba. Ngunit, sa oras na nagsimula ang lupa na gumuho, isang berdeng alon ang lumitaw mula sa 5 kilometro ang lawak na lugar. Agad na bumalik sa normal ang lupa at isang makapangyarihang puwersa ang tumama diretso kay Wang Lin. Nagbuga si Wang Lin ng malamig na hinga at itinaas ang kanyang kanang hinlalaki at pinindot ito pababa. Pinataas niya ang lakas ng Death Finger sa pinakamatindi nitong antas. Ang daliri niyang iyon ay nagdulot ng isang aura ng kamatayan sa paligid. Pati ang kalangitan ay dumilim at nagpakita ng mga senyales ng pagbagsak. Pinindot ng kanyang hinlalaki ang alon sa langit. Agad na nagsimulang lumiko at dumaan sa paligid ng daliri ni Wang Lin ang mga alon habang siya ay nagpipindot. Parang may naging sanga sa ilog, na pinilit maghiwalay ang tubig sa magkabilang panig. Sumak ang mga mata ni Wang Lin at sumigaw, mabsak. Sa isang salita, kumislap ang isang itim na liwanag mula sa daliri ni Wang Lin. Agad na gumuho ang mga alon, at kumalat ito ng mabilis hanggang sa lahat ng mga alon ay nawala. Lumulutang si Wang Lin sa ere at malamig na tinanaw ang tribo sa ibaba.
Lahat ng tao sa loob ng 5 kilometro ang lawak na lugar ay lumabas mula sa kanilang mga tahanan at itinanghal ang kanilang mga ulo upang tingnan siya ng may takot. Hindi sanay si Wang Lin sa walang punat na pagpatay. Sa mga taong ito, 2 tao ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang 2 ito ay parehong mga matanda. Isa ay nakasuot ng gray at ang isa naman ay nakasuot ng puti. Sa sandaling iyon, ang matandang nakasuot ng gray ay nakaramdam ng matinding kalungkutan at naglabas ng isang buntong hininga ng panghihinayang. Ngayong pagkakataon, nakipaglaro sila sa isang tao na hindi nila dapat binangga. Ang katotohanan na ang taong ito ay kayang paualang bisa ang rebound force mula sa formation gamit lamang ang isang daliri ay nangangahulugang hindi mahina ang kanyang pagninilay. Samantalang ang matandang nakasuot ng puti ay naguguluhan. Ang kanyang titig kay Wang Lin ay puno ng hindi pagkakaunawaan. Bakit may ganitong kapangyarihan ng isang tao sa mundong ito ng mga barbaro? Ang kanyang level ng pagkatalino ay halos katulad ng sa matandang nasa mansyon ng general. Sa takot ko, baka hindi ko siya matapatan. Ang mga mata ni Wang Lin ay malamig habang dahan-dahan niyang sinabi, sino ang nagpadala ng hamon sa akin? Lumabas kayo. Ang kanyang tinig ay kalmado sa simula, ngunit nang bumaba ito sa lupa, parang dumadagindong nakulog sa buong 5 kilometro na lugar. Ang matandang nakasuot ng gray ay biglang nagmukhang napakaputla, ang katawan niya ay kumilos ng pabalik, at ilang hakbang siyang umatras. Pagkatapos, may dugo na lumabas mula sa kanto ng kanyang bibig at ang gulat sa kanyang mga mata ay umabot sa sukdulan. Ang matandang nakasuot ng puti ay halos hindi makatayong tuwid. Pinagdiinan niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, sino ka ba? Ako ang deacon ng general sa kaliwang wing ng Ancient Demon City. Ang malamig na tingin ni Wang Lin ay nakatuon sa taong ito at malamig na nagsabi, ikaw yata. Nararamdaman ko ang aura ng soul flag sa iyo. Patay ka na. Ang puso ng matandang nakasuot ng puti ay nanginginig habang pinipigilan niyang magnganga at nagsabi, oo, ako ang kumuha ng mga maliliit na bandila na iyon. Kung mayroon kang lakas, basagin ang formation at kunin mo ang mga iyon. Malamig na tiningnan ni Wang Lin ang matanda at kalmadong nagsabi, akala mo ba na kayang pigilan ako ng formation na ito? Hinaplos ni Wang Lin ang kanyang bag at isang napakabigat na panggugupit na palakol na kumikislap ng itim ay lumitaw sa ere. Pagkapikitin ng higanting palakol, umabot ang mga mabagsik na alon mula sa langit at mga bola ng kidlat ang lumitaw sa paligid ng palakol. Biglang kumupas ang mga mata ng matandang nakasuot ng puti, at sumigaw ang matandang nakasuot ng gray, dayuhan. Malamig ang ekspresyon ni Wang Lin habang hinawakan ang heaven-splitting axe at pinaikot ito pababa ng kasing bilis ng kidlat. Isang ray ng axe energy na umaabot ng 100 talampakan ang bumagsak sa formation kasama ng mga bowl ang kidlat. Isang malakas na kalabog ang narinig na kahit ang mga tao sa lambak ay malinaw na narinig ito. Hindi tumigil si Wang Lin sa isang hampas. Patuloy niyang ipinupukol ang palakol sa formation na parang isang primordial na Diyos ng digmaan. Ang mukha ng matandang nakasuot ng puti ay naging lubos na mapotla, at ang pagsisisi sa kanyang puso ay umabot na sa sukdulan. Ang berdeng liwanag ay kumislap ng malakas sa paligid ng 5 kilometro ang lawak na lugar. Tuwing bumabagsak ang palakol, ang mga kisap ng berdeng liwanag ay pinapawalang bisa ang lakas ng palakol at minsan ay sumisipsip pa upang palakasin ang formation. Dahil dito, nabuo ang isang walang katapusang siklo. Ang formation na ito ay hindi lang basta mas malakas kaysa sa nasa paligid ng lambak. Matapos magtiis ng ilang sandali, nakapagbuntong hininga ang matandang nakasuot ng puti at unti-unting bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon habang tinitingnan si Wang Lin, na patuloy pa ring ipinupukol ang palakol, at nagtawanan. Paano ba mawawasak ang formation dito dahil lang sa sinabi mong mababasag ito? Ang matandang nakasuot ng gray na nasa tabi niya ay nagbuntong hininga ng magaan. Alam niyang malakas ang power ng formation at sa ngayon ay mukhang hindi sapat ang lakas ng dayuhan upang basagin ito. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling malamig. Ang lakas ng formation na ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Umurong siya at tumingin sa formation. Hindi ko kayang sirain ang formation na ito ng mabilis, at kahit gamitin ko ang mga limitasyon, magtatagal pa ako ng maraming oras upang pag-aralan ito. Parang nakita ng matandang nakasuot ng puti ang iniisip ni Wang Lin, kaya tumawa siya at nagsabi, kahit may mga heavenly spells ka, hindi mo kayang basagin ang formation na ito. Iminumungkahi ko na agad kang umalis bago mo pa lalo pang mapahiya ang sarili mo. Malamig na tiningnan ni Wang Lin ang matanda, nagpakita ng bahagyang paghamak, at malamig na nagsabi, talaga. At pagkatapos, inihagis niya ang palakol. Ang kanyang target ngayon ay hindi ang formation, kundi ang gilid ng 5 kilometro ang lawak na lugar na sakop ng formation. Ang palakol ay gumalaw ng kasing bilis ng kidlat at biglang tumama sa gilid ng 5 kilometro ang lawak na lugar, na nagdulot ng malakas na kalabog. Dahil nasa labas ito ng formation, iniwan ng palakol ang isang malalim na guhit sa lupa na parang hinihiwa ang tofu. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay, itinuro ang lupa, at iguguhit ang isang bilog.
Dumating ang mas maraming kalabog habang ang palakol ay gumagalaw sa ilalim ng lupa ng mabilis sa utos ni Wang Lin. Lumilipat ito sa paligid ng formation at hinukay ang isang malaking bilog sa paligid nito. Nagulat ang matandang nakasuot ng puti dahil hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng dayuhang ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig nang huminga siya ng malalim, itinaas ang kamay, at sumigaw, tumaas. Ang salitang ito ay parang kulog ng lumabas mula sa bibig ni Wang Lin. Isang misteryosong lakas ang biglang pumulibot sa lugar na sakop ng formation at nagsimulang mag-tremble ng malakas. Muling sumigaw si Wang Lin, tumaas para sa akin. Ang mga ugat sa kanyang braso ay namaga habang itinataas ang kanyang braso. Isang serye ng malalakas na kalabog ang umabot mula sa ilalim ng lupa na hindi pa naririnig dati. Sa sandaling ito, isang nakakagulat na eksena ang naganap. Ang lugar sa paligid ng formation ay hinukay mula sa lupa ng isang hindi nakikitang kamay at inangat sa ere. Ang mga alon ng lupa at alikabok ay umangat, at ang paligid ay agad na natakpan ng lupa. Nang magsimulang hamupa ang alikabok, makikita na ang 5 kilometro ang lawak na lupa ay lumulutang ng ilang dosenang talampakan mula sa lupa, at isang malaking dami ng lupa ang nahulog mula dito. Isang higanting lalagyan ng tubig ang biglang lumitaw sa lupa. Kanina, pinamahalaan ni Wang Lin ang palakol upang hukayin ng 5 kilometro ng lupa. Pinahintulutan siyang itaas ang lupa sa ere gamit ang isang spell. Lahat ng mga naninirahan sa baryo ay nagsigawan sa takot. Hindi pa nila naranasan ang ganitong bagay sa kanilang buhay, at hindi nila ito maipaliwanag. Ang katawan ng matandang nakasuot ng gray ay naging malambot at bumagsak sa lupa. Ang kanyang mukha ay naging ganap na mapatla, at ang takot sa kanyang mga mata ay bumalik muli. Ang taong ito ay isang baliw, lahat ng mga dayuhan ay mga baliw, hinukay niya ang lupa na pinuprotektahan ng formation mula sa lupa. Ang katawan ng matandang nakasuot ng puti ay nanginginig. Hindi niya kayang isipin na may isip ang dayuhang ito na ganito. Malakas ang lamig sa mga mata ni Wang Lin. Hindi niya kayang sirain ang formation ng mabilis, ngunit kaya niyang palakasin ito. Hawak niya ang lupa sa kanyang kamay bago magsigaw at ihagis ito sa ere. Ang lumulutang na masa ng lupa ay biglang lumipad pataas ng mabilis. Muling umabot ang mga sigaw ng takot. Ang katawan ni Wang Lin ay gumalaw ng kasing bilis ng kidlat at lumitaw sa ilalim ng lupa. Inangat niya ang 5 kilometro ang lawak na lugar tulad ng isang higanti at nagsimulang maglakad paaban. Kung may mga tao sa paligid, makikita nila ang isang misteryosong eksena na hindi nila malilimutan sa buong buhay nila. Makikita nila ang isang batang lalaki na nakasuot ng puti, na hawak ang 5 kilometro ang lawak na lupa na mabilis na naglalakad palayo. Napakabilis ng kanyang takbo, kaya pagkatapos ng ilang oras, nakita niya ang lambak mula sa malayo. Agad na lumabas ang mga tao mula sa lambak kasama si Uyang Hua na nangunguna upang salubungin si Wang Lin. Ngunit lahat sila ay nagulat nang makita ang 5 kilometro ang lawak na piraso ng lupa na dala ni Wang Lin at ang berdeng liwanag ng formation na nakapalibot dito. Kabanata 538. Sa labas ng lambak, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang malaking piraso ng lupa ay lumipad pataas. Umupo si Wang Lin sa labas ng lambak na may sobrang lamig na mga mata at niluwa ang bandila ng 1 bilyong kaluluwa. Habang ang 30 talampakang bandila ay pumapalipar sa hangin, narinig ang mga ungol ng mga multo mula dito. Bagaman ang bandila ng 1 bilyong kaluluwa ay wala ng 1 bilyong kaluluwa, ito pa rin ang pangunahing yaman ng soul refining sect. Dahil ang lahat ng tao sa lambak ay nag-aaral ng soul refining spell, nang makita nila ang bandila ng 1 bilyong kaluluwa, naramdaman nila ang kagustuhang magdasal dito. Hinawakan ni Wang Lin ang bandila at sa isang alon, lumabas ang mga pangunahing kaluluwa. Ang 6 na natitirang pangunahing kaluluwa, kasama na ang kilin, ay agad na lumitaw sa paligid ng 5 kilometrong lapad na lugar. Kasabay nito, niluwan ni Wang Lin ang essence blood sa bandila ng kaluluwa. Agad na pinalaki ng bandila ang sarili at mabilis na pinalibutan ang buong 5 kilometrong lapad na masa ng lupa. Mag-refine. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig. Ang mga mata ng 6 na pangunahing kaluluwa ay biglang naglabas ng isang ghostly na liwanag at nagsimula silang magbuga ng purpurang apoy. Hindi nagtagal, ang 5 kilometrong lapad na masa ng lupa ay napalibutan ng mga purpurang apoy. Ang mga apoy na ito ay ang essence ng mga 6 na pangunahing kaluluwa, kaya't ito ay napakalakas. Habang ang mga apoy ay umaatungal, maririnig ang mga tunog ng pagsisling at pagpapong mula sa 5 kilometrong lapad na piraso ng lupa. May mga sigaw ng takot na naririnig kasabay ng tunog ng apoy, at pagkatapos ng kalahating insenso ng oras, kalahati na lang ng lupa ang natira. Ang natitirang lupa ay naging ganap na pula. Gayunpaman, sa proteksyon ng berdeng liwanag, hindi kayang tuluyang gawing refining ang lahat ng nasa loob. Ang malupit na mga pag-flash ng berdeng liwanag ay tumanggi sa pagsalakay ng apoy, at nagkaroon ng stalemate. Tumingin si Wang Lin, tumayo, at bumalik sa lambak. Kung gusto mong magtago tulad ng isang pagong, gugugol lang ako ng 7 araw at 7 gabi para tuluyang i-refine ang formation.
Pagkatapos, lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ang dugo ng mga tao sa lambak ay kumulo nang makita ang tanawin sa labas ng lambak, at lahat sila ay nag-uusap tungkol dito. Ang kanilang paggalang kay Wang Lin ay umabot sa rurok, at pati na rin ang mga bata sa bayan ay itinuturing si Wang Lin bilang isang Diyos. Matapos iwanan ng formation, inutusan ni Wang Lin si Ouyang Hua na dalhin si 13 sa kailaliman ng lambak. Laging sumusunod si Ouyang Hua sa mga utos ni Wang Lin nang walang tanong. Matapos dalhin si 13 kay Wang Lin, magalang siyang umalis. Ang mukha ni 13 ay may konting kulay na, ngunit siya ay hindi pa rin gising. Madali lamang iligtas si 13, ngunit kahit mailigtas, siya ay magiging walang silbi pa rin. Sa lugar na ito, ang isang walang silbing tao ay hindi makakaligtas. Ang katawan ni 13 ay pira-piraso ang mga meridian, kaya hindi niya kayang sumipsip ng anumang demonyong espiritual na enerhiya dito, kaya't hindi siya angkop para mag-aral ng mga pamamaraang alam ni Wang Lin. Hindi makakapag-aral si 13 maliban kung ang kanyang mga meridian sa katawan ay muling tumubo. Gayunpaman, hindi kayang gawin ito ni Wang Lin. Tanging ang mga pil na kumikilos laban sa langit lamang ang makakagawa ng ganitong resulta. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. May isang bagay na kayang pag-aralan ni 13 mula sa lahat ng pamamaraang alam ni Wang Lin. Ngunit ito ay isang napakahalagang bagay, kaya't nagsimulang magpakita ng kaunting pag-aalinlangan si Wang Lin, isang bagay na bihirang mangyari sa kanya. Ang katawan ng isang nagmumulang tao ay tulad ng dagat, at ang kanilang mga meridian ay tulad ng libu-libong ilog. Ang katawan mismo ay sarili nitong mundo. Magsisimula ang isang tao mula sa loob ng katawan upang maranasan ang buhay, at ginagamit ang katawan na ito upang maghanap ng Tao. Ang balat at laman ng isang sinaunang Diyos ay ang langit at ang kanyang mga buto ay ang lupa. Ang kanyang kaluluwa ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa upang pagyamanin ang katawan. Ginagamit niya ang lakas ng kanyang katawan upang durugin ang lahat ng puso ng Tao at ginagamit ang kanyang kaluluwa upang iguhit ang kanyang sariling Tao sa langit. Nag-isip si Wang Lin. Kung ituturo niya kay 13 ang pamamaraang pagninilay ng sinaunang mga Diyos, maaari itong tuluyang baguhin si 13 mula sa isang walang silbi na tao patungo sa isang makapangyarihang tao. Gayunpaman, hindi ito tiyak dahil ang katawan ni 13 ay hindi kasing lakas ng katawan ni Wang Lin, kaya't maaaring hindi siya magtagumpay sa pagninilay na ito. Kung mabaigaw siyang mag-aral ng pamamaraang ng mga sinaunang Diyos, mamamatay siya dahil ang kanyang katawan ay guguho mula sa labis na demonyong espiritual na enerhiya na papasok dito. Gayun din, ang isang sinaunang Diyos ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya at celestial na espiritual na enerhiya. Hindi sigurado si Wang Lin kung kaya nitong sumipsip ng demonyong espiritual na enerhiya. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, niyukod ni Wang Lin ang kanyang ulo at hindi na iniisip ito. Ang celestial espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay nawala at ang demonyo na kristal ay naglabas ng demonyong espiritual na enerhiya. Sa puntong ito, siya ay bumalik sa estado ng pagkakaroon ng demonyong aura. Ginagalaw niya ang kanyang daliri ng mabilis tulad ng kidlat at pinindot ito sa noo ni 13. Pumasok ang demonyong espiritual na enerhiya sa katawan ni 13 at naging mga piraso ng gintong liwanag. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at pumikit upang mag-refine. Pagkalipas ng kalahating insenso ng oras, dahan-daang binuksan ni 13 ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa langit sa ibabaw ng lambak at nanatiling tahimik. Matapos ang mahabang panahon, tumayo siya at lumuhad kay Wang Lin na may ekspresyon ng sakit. Ang sakit na ito ay hindi mula sa kanyang katawan kundi mula sa kanyang puso. Sa sandaling magising siya, agad niyang naunawaan na walang bakas ng demonyong espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Ang kasalukuyan niyang katawan ay mas mahina pa kaysa noong siya ay nagsimulang mag-refine. Hindi pa binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Si 13 ay lumuhad ng matagal bago magbigay ng 3 beses na kowtow. Pagkatapos, umalis siya nang hindi lumilingon. Hindi hanggang umalis siya ay binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nagbuntong hininga. Sa lahat ng mga tao dito, si 13 ang may pinakamahusay na talento, at mayroon siyang mahusay na pag-unawa tungkol sa Soul Flag. Kung hindi dahil dito, tiyak na magtatagumpay siya sa hinaharap. Bumalik si 13 sa kanyang sariling bahay. Siya ay isa sa mga kaunting tao sa lambak na walang asawa at mga anak, kaya't siya lang ang nakatira sa bahay na ito. Walang anumang aura ng isang kabataang lalaki sa kanya, tanging ang aura ng isang matandang tao na papalapit na sa mga huling araw ng kanyang buhay. Pagkalipas ng mahabang panahon, naupo siya sa lotus position at sinubukang mag-aral ng soul refining spell. Gayunpaman, tuwing susubukan niya, ang mga alon ng sakit ay dumarating mula sa kanyang katawan. Ang klase ng sakit na ito ay hindi kayang tiisin ng isang normal na tao. Gayunpaman, tiniis niya ito. Nang mabaigaw siya, sinubukan niyang muli at patuloy na tiniis ang hindi maisip na sakit. Pagkatapos subukang mag-aral ng ilang beses, ang kanyang katawan ay nabasa ng pawis. Ang mga ugat sa kanyang katawan ay nakabulge mula sa sakit,
at may bahid ng despair sa mga mata ni 13. Hindi ako susuko. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa pag-refine habang tinitiis ang sakit. Sa pagkakataong ito, habang nagsisipsip siya ng demonyong espiritual na enerhiya, naramdaman niyang parang tinamaan siya ng isang malaking bundok, kaya't napait siya ng dugo at nawala ng malay. Ang 5 kilometrong lapad na lupa sa labas ng lambak ay patuloy na pinapainit ng mga apoy, at ang berdeng liwanag na nagpoprotekta sa lupa ay dahan-daang nawawala. Sa loob ng 5 kilometrong lapad na lugar, ang lahat ng tao ay puno ng desperasyon habang ang anino ng kamatayan ay nagpapakita. Pinapanood nila ang lumalaking apoy sa labas, pinapalabas ang lahat ng pag-asa sa kanilang mga puso. Pinaikit ng Grey-robed old man ang kanyang mga mata sa desperasyon. Nang buksan niya ito, kumikislap ang mga mata niya. Bigla siyang humarap at tumingin sa white-robed old man, na natatakot din, at sinabi, "Ito ang sakunang pinili mong dalhin, at hinayla mo ang buong tribo papunta sa pagkawasak." Ang katawan ng white-robed old man ay nanginginig at nanatiling tahimik. "Ang dayuhan ay hindi natin kayang labanan. Kung patuloy ka sa pagiging matigas ang ulo, kapag nabasag ang formation, hindi lang ikaw at ako, kundi ang buong tribo ay masusunog hanggang kamatayan sa mga apoy. Bilang isang miyembro ng tribo, paano mo kayang makita ang buong tribo na mamatay sa harap mo?" Ang mukha ng white-robed old man ay palm-8. "Ibig mong sabihin?" Sinabi ng gray-robed old man ng seryosong tono, "Ikaw ang nagkamali, kaya't ikaw ang dapat magtakip sa pagkakamali mo. Ito ang tanging paraan upang makaligtas ang ating tribo. Huwag mag-alala, kung ikaw ay mamatay, tiyak na mag-iisip ako ng paraan upang maghiganti para sa iyo. Dagdag pa, kapag tayo ay malaya na, agad akong pupunta sa Ancient Demon City at ire-report ko ang iyong issue sa general ng left wing. Naniniwala akong magiging interesado siya dito." Nanatiling tahimik ang white-robed old man ng matagal. Tumingin siya sa paligid ng may komplikadong ekspresyon, at ang kanyang mata ay napadpad sa ibang miyembro ng tribo. Nang makita niyang takot ang mga mukha nila, huminga siya ng malalim at lumutang patungo sa gilid ng formation. Ang sulat ng hamon ay ipinadala ko. "Halika at lumaban ka sa akin kung matapang ka. Pagkatapos ng laban, hindi mahalaga kung manalo o matalo ako, huwag niyo nang hilahin ang mga inosente." Ang tinig ng white-robed old man ay dumaan sa formation papunta sa labas at diretsyong pumasok sa lambak. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at sa isang galaw ng katawan, nawala siya. Nang muling magpakita siya ay nasa labas ng lambak at nang tumingin ng malamig sa 5 kilometrong lapad na lugar, nakita niya ang white-robed old man. I-wave ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang 6 na pangunahing kaluluwa ay tumigil sa pagbuga ng mga apoy at umikot sa paligid niya. Nang hindi na sinalakay ng mga apoy, inipon ng matandang nakaputing damit ang kanyang mga ngipin at lumabas. Itinaas niya ang kanyang kamay at 2 hibla ng demonyong espiritual na enerhiya ang nagsimulang mag-ikot sa pagitan ng kanyang mga daliri, at sinabi kay Wang Lin, "Maglaban tayo. Hindi ka karapat-dapat." Ipinagpag ni Wang Lin ang kanyang kamay, na nagdulot ng biglaang pagbabago sa ekspresyon ng matandang nakaputi. Ang 2 hibla ng demonyong espiritual na enerhiya sa paligid ng kanyang mga daliri ay biglang nawala. Kasabay nito, ang katawan ng matanda ay lumipad na parang walang magawa patungo kay Wang Lin. Halos isang saglit ang lumipas at hawak na ni Wang Lin ang leeg ng matanda. Nang sisimulan sanang kumilos ang matandang nakaputi, naging malamig ang mga mata ni Wang Lin at ginamit ang malaking lakas. Sa isang kaluskos, sumabog ang mga mata ng matanda at namatay. Sumugod ang espiritual na enerhiya mula sa katawan ni Wang Lin at pumasok sa katawan ng matanda upang hulihin ang kaluluwa. Pagkatapos, ang kaluluwa ng matanda ay sealed sa loob ng 1 billion soul flag bilang isa sa mga piraso ng kaluluwa. Matapos gawin ang lahat ng ito, itinapon ni Wang Lin ang katawan ng matanda sa likod niya. Ang isa sa mga pangunahing kaluluwa ay agad na nagbuga ng apoy na tinupok ang katawan at ginawa itong abo. Ipinagpag ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang 5 kilometrong lawak ng lupa ay inilipat niya patungo sa lugar sa tabi ng lambak, na nagdulot ng alon ng alikabok. Buksan ang porma sayon. Ang titig ni Wang Lin ay malamig habang tinitingnan ng 5 kilometrong lawak na halos gumuho na dahil sa pagiging pinino. Ang katawan ng matandang nakabughaw ay nanginginig. Hindi niya inisip na mamamatay ang matandang nakaputi ng ganoon kadali. Ang ganitong uri ng pagpapalakas ay mas malakas pa kaysa sa inaasahan niya. Iniwasan niya agad ang ideya ng paghihiganti at hindi na nagsalita pa. Sa mga sandaling ito, kung buksan man o hindi ang porma sayon, wala nang halaga. Bumantong hininga siya at gumuhit ng simbolo gamit ang kanyang kamay. Nang makumplito ang simbolo, nawala ang porma sayon na nagpoprotekta sa lugar. Uyang-huwa, magdagdag ng bagong mga miyembro ng tribu. Matapos itong sabihin, nawala si Wang Lin sa kailaliman ng lambak. Kabanata 539. Pagpapalawak. Ang lahat ng mga tao mula sa 5 kilometrong lawak na lugar ay isinama sa tribo sa loob ng lambak. Pati na rin ang matandang nakabughaw, tinanggap ito at hindi nag-isip ng anumang paraan ng paglaban.
Lalong maraming tao ang nagsimulang mag-aral ng soul refining spell, at ang matandang nakabughaw ay talagang interesado dito. Malaking tumaas ang laki ng tribo. Kasama na ang mga bagong nahuli, ang bilang ng mga kalalakihan sa tribo ay umabot na sa mahigit 500. Maaari itong ituring na isang katamtamang laki ng tribo sa mga tribo sa paligid. Dahil sa dami ng mga tao na nagsama-sama sa isang lugar, naging masikip na sa loob at labas ng lambak, kaya't naglagay si Wang Lin ng bagong porma sayon. Ang pormasyong ito ay may mga restriction bilang batayan at kasama na ang kapangyarihan ng lambak at ang 5 kilometrong porma sayon. Ang protektadong lugar ng bagong porma sayon ay nasa humigit kumulang 10 kilometro ang lapad, kaya't naayos nito ang problema sa espasyo. Bawat bagong tribo ay kailangang magkaroon ng pangalan. Matapos paulit-ulit na magtanong si Uyang Hua, pinangalanan nito ni Wang Lin bilang Soul Refining Tribe. Ang sentro ng bagong 10 kilometrong lawak na lugar ay ang lambak. Lahat ay lumabas mula sa lambak, at ginawa itong isang restricted area na tanging si Wang Lin lamang ang makakapag-center. Maliban kung tatawagan sila ni Wang Lin, hindi pinapayagan ng sinuman na pumasok. Bukod dito, may mga miyembro ng Soul Refining Tribe na nakatayo sa pasukan bilang mga gwardya. Ang lambak na ito ay naging simbolo ng pinakamataas na kapangyarihan sa tribo. Si Wang Lin, na nakatira roon, ay iginagalang ng lahat sa Soul Refining Tribe. Ang mga patakaran ni Wang Lin ay hindi pa rin nagbago. May 3 paraan lamang upang makuha ang mga chant pagkatapos ng ikatlong yugto. Ang lahat ng tao sa Soul Refining Tribe ay inilalaan ang kanilang oras sa pagpapalago. Maliban sa mga taong nasa pagpatrolya, halos walang tao sa labas dahil ang lahat ay nag-aaral at nagpa-practice sa loob ng kanilang mga bahay. Ang Soul Refining Tribe ay ganap na naiiba sa lahat ng ibang tribo sa Demon Spirit Land. Ito ay mas kamukha ng isang bagong itinatag na sect ng pagpapalago. Naging tahimik ang buhay ni Wang Lin dahil siya lang ang nakatira sa loob ng lambak. Lahat ng mga bahay na nandoon dati ay tinanggal ni Wang Lin, at ngayon ang lugar na ito ay halos tulad ng Celestial Realm. Sa lugar na ito na parang Celestial Realm, personal na nagtayo si Wang Lin ng isang kahoy na bahay. Ang kahoy na bahay ay napakasimple, ngunit mayroong dakilang daw sa loob ng kasimplicity nito. Kung may magpapasabyang cultivator, mapapansin nilang bagamat iba-iba ang laki ng bawat piraso ng kahoy, pare-pareho ang bigat ng mga ito. Ang kahoy na bahay na ito ang tinitirhan ni Wang Lin. Siya ay naupo sa lotus position sa loob ng bahay at tahimik na nag-aaral. Ang kanyang ini-absorb hindi celestial spiritual energy kundi demonic spiritual energy. Dahan-daang lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, dumating ang taglamig. Ang taglamig dito ay hindi naiiba sa labas. Mga puting snowflakes ang bumagsak mula sa langit at ang buong mundo ay naging puti. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata mula sa kanyang pagpapalago. Nang lumabas siya mula sa kahoy na bahay, nakita niyang bumabagsak ang snow mula sa langit. Tahimik niyang pinanood ang snow at lubos siyang nalubog dito. Makalipas ang ilang sandali, itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at bamulong sa sarili, 2 taon na. Halos 2 taon na siya sa Demon Spirit Land. Pagkatapos ng taglamig, eksaktong 2 taon na. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nahuli ang isang snowflake. Nang dama po ang snowflake sa kanyang kamay, naramdaman niyang may kalamigan mula rito bago natunaw at isang piraso ng demonic spiritual energy ang pumasok sa kanyang palad. Lahat ng bagay sa Demon Spirit Land ay naglalaman ng demonic spiritual energy. Huminga ng malalim si Wang Lin bago siya naupo at ipinikit ang kanyang mga mata. Dahan-daang bumagsak ang mga snowflakes at dumaing sa kanyang katawan. Ang dami ng snow na bumabagsak ay unti-unting dumami, at ilang oras na ang lumipas, naging parang snowman na si Wang Lin. Hindi siya kumilos at patuloy na nag-absorb ng demonic spiritual energy mula sa mga snowflakes. Ang demon crystal sa kanyang katawan ay tumaas mula sa ranggo 5 hanggang ranggo 34. Habang tumataas ang ranggo, mas mahirap itong i-level up. Ang ranggo 3 ay katulad ng foundation establishment, at 10 beses nito ay ang core formation, at ang susunod na hakbang ay 10 beses pa. Ang dahilan kung bakit napili ni Wang Lin na mag-absorb ng demonic spiritual energy ay dahil maaari itong pagsamahin sa celestial spiritual energy, na nangangahulugang maaari itong magpataas ng celestial spiritual energy. Bagamat mayroon siyang 100 taon ng celestial jades, ang mga iyon ay halos sapat lamang upang makarating siya sa huling bahagi ng soul transformation, at ang dami ng kailangan upang umabot sa ascendant stage ay higit pa sa inaasahan. Kaya't kung nais niyang itaas ang kanyang cultivation level, kailangan niyang humanap ng ibang mga paraan. Ang pagbabago ng demonic spiritual energy sa celestial spiritual energy ay isa sa mga paraan na naiisip ni Wang Lin. Kung naiisip ito ni Wang Lin, tiyak ay maiisip din ito ng iba. Sa ngayon, nakasalalay na lahat ito sa kung sino ang makakapag-absorb ng mas maraming demonic spiritual energy. Sa mata ni Wang Lin, ang demonic spiritual energy ay isang alternatibo sa celestial jades dahil nakakatulong ito upang tumaas ang kanyang cultivation level.
Sa loob ng 2 taon, patuloy na umangat ang Soul Refining Tribe. Habang tumataas ang pangangailangan para sa susunod na chant, nagsimulang umalis ang mga tao sa lambak upang mag-ensayo. Bukod pa rito, bawat buwan ay may mga team na bumabalik mula sa pag-atake ng mas maliit na tribo. Bumabalik sila na may mga bihag at iba't ibang bilang ng demon crystals. Mahalagang banggitin na ang mga pormasyong ginamit upang depensahan ang mga banyaga ay halos walang epekto sa mga katutubo. Ang mga pormasayon ay tila ginawa para depensahan laban sa Night of Demon Spirits at para pigilan ang mga banyaga. Habang lumilipas ang oras, patuloy na damadami ang mga tao sa Soul Refining Tribe, at pati na ang 10 kilometrong lawak na lugar ay tila hindi na sapat. Dahil dito, kailangan pang palawakin ang pormasayon. Gumamit si Wang Lin ng 3 araw upang pag-aralan ito at pagkatapos ay pinalawak ang pormasayon ng karagdagang 10 kilometro. Ngayon na ang tribo ay may 20th kilometro ng teritoryo, maaari nang ituring na isa sa pinakamalalakas na tribo sa loob ng ilang tens of thousands ng kilometro. Ang pagdami ng miyembro ng tribo ay nagdulot ng pagdami ng mga tao na nag-aaral ng Soul Refining Spell. Alam ni Wang Lin na ang mga soul fragments sa mga soul flags ay kailangang alagaan ng maraming beses upang maabot ang kanilang buong lakas. Sa halip na turuan ng mga tao kung paano aalagaan ang mga ito, pinili niyang gamitin ang 1 billion soul flag upang alagaan ang mga soul fragments. Pinalaki ang soul flag at inilagay sa paligid ng langit ng 20 kilometrong lawak ng lugar sa itim na ulap. Sa sandaling lumitaw ang itim na ulap, agad na nagulat ang lahat sa Soul Refining Tribe. Maraming mga miyembro ng tribo ang nagmadali palabas, at ang ilan sa mas malalakas na tao ay inilagay ang kanilang mga soul flag sa paligid nila upang subukang lumipad pataas at makita kung ano ang nangyayari. Ilabas ang inyong mga soul fragment sa itim na ulap ng isang takdang oras araw-araw. Ang paggawa nito ay magpapalakas sa mga soul fragment. Ang tinig ni Wang Lin ay umalingaw sa 20 kilometrong lawak ng lugar. Sa sandaling narinig ang kanyang tinig, lahat ng miyembro ng tribo ay lumuhad sa lupa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paggalang, at nakaluhod sila patungo sa lambak kung nasaan si Wang Lin. Pagkatapos lumabas ang itim na ulap, ang mga soul fragment mula sa mga tao sa tribo ay umaatungal at gumagalaw sa loob ng itim na ulap buong araw. Nasanay na ang mga tao ng Soul Refining Tribe na ilabas ang kanilang mga soul fragment upang pagyamanin sa loob ng itim na ulap, at ang itim na ulap ay naging natatanging simbolo ng Soul Refining Tribe. Sa loob ng Soul Refining Tribe, hindi lahat ay nag-aaral ng Soul Refining Spell. Ang ilan sa kanila ay hindi nakakapag-cultivate, kaya't naging mga manghuhunting lang sila upang magbigay ng pagkain para sa lahat. Isa sa mga manghuhunting na ito ay si 13. Matapos mawala ng kanyang cultivation, hindi na siya nagsalita pa. Para siyang naging pipi. Wala na siyang espiritu sa kanyang katawan. Para na siyang isang gumagalaw na patay na katawan. Tanging sa 10 oras ng gabi habang siya ay nagtatangkang mag-cultivate, doon lamang may nararamdaman siyang emosyon sa kanyang mukha. Ngunit ang emosyon na iyon ay walang hanggan na sakit at ayaw na tumanggap. Ayaw niyang tanggapin ito. Maraming tao sa tribo ngayon ang nasa ika-4 na yugto na, at maraming tao ang may higit sa 10 soul flags. Marami ng mga bagong henyo ang lumitaw at pinalitan si 13 bilang pinakamalalakas na tao sa ilalim ni Uyang Hua. Lahat ng ito ay patuloy na tumutusok sa kanyang puso. Dahil dito, tuwing siya ay lalabas upang manghunting, nakikipaglaban siya ng walang pakialam sa kanyang buhay. Bilang resulta, halos mamatay siya ng maraming beses. Kung hindi dahil sa mga miyembro ng tribo na nandoon upang tulungan siya, malamang ay patay na siya. Ang ilan sa mga taong nagbabantay sa kanya ay alam ang orihinal na posisyon ni 13 sa tribo. Nang makita nilang siya ay ganito na, tanging buntong hininga na lang ang kayang ibuga sa kanilang mga puso. Sa araw na ito, si Wang Lin ay nakatingin sa isang piraso ng kahoy sa kanyang kamay. Ang piraso ng kahoy ay ganap na itim at naglalabas ng mga alon ng demonic light. Nang umatake ang isa sa mga miyembro ng tribo sa isang maliit na tribo, hindi sila nakakita ng anumang demon crystals. Gayunpaman, may isang miyembro ng tribo ang nakakita ng piraso ng kahoy sa worship location ng kaaway na tribo, kaya't dinala ito pabalik at ibinigay kay Wang Lin. Habang tinitingnan nito, bigla siyang tumingala at tumingin sa labas ng lambak, kung saan nakita niya ang matandang anyo ni Uyang Hua. May mahalagang bagay na nais iparating ang Junior at nais makipag-usap kay Ancestral. Ang titulong, Ancestral, ay mula sa lahat ng tao sa tribo. Dahil hindi tumutol si Wang Lin, maituturing na tahimik siyang pumayag. Pumasok ka. Ang sabi ni Wang Lin habang binabaan ang kanyang ulo upang tingnan ang piraso ng kahoy. Pumasok si Uyang Hua sa lambak. Hawak niya ang isang tao sa kanyang mga bisig. Ang taong ito ay puno ng dugo at ang mukha ay sobrang mapotla. Matapos mabilis na dumating sa tabi ni Wang Lin, inilagay ni Uyang Hua ang katawan sa gilid, yumuko sa lupa, at sinabi, Ancestral, nang manghuli si 13, nakatagpo siya ng isang bihirang halimaw na demonyo. Nang mapansin ko at mabilis na tumakbo papunta rito, huli na.
Para sa lahat ng buhay sa Demon Spirit Land, kapag nakapagtamo na sila ng sapat na demonic spiritual energy, dumadaan sila sa isang demonic change at nagiging malakas ng husto. Ibinaba ni Wang Lin ang piraso ng kahoy sa kanyang kamay at tumingala upang tingnan si 13. Si 13 ay mukhang mas matanda kaysa noong nakaraang taon. Kung titingnan siya ngayon, hindi na siya mukhang isang batang lalaki kundi isang matandang tao na malapit ng mamatay. Sinabi ni Wang Lin nang may seryosong tinig, "Maaari ka nang umalis." Tumayo si Uyang Hua at magalang na lumabas. Pagkalabas ng lambak, naglabas siya ng buntong hininga habang tinitingnan ang lambak at mamurming, 13, nakasalalay na lahat sa iyong swerte. Tiningnan ni Wang Lin si 13 at nagsimulang mag-isip. Kabanata 540. Aalis. Ipinatong ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay, dahilan upang ang katawan ni 13 ay lumutang sa harap niya. Itinutok niya ang daliri sa noo ni 13 at isang hibla ng demonyong espiritual na enerhiya ang pumasok sa katawan ni 13. Ha! Naging seryoso ang ekspresyon ni Wang Lin. Isang taon na ang nakalipas, inisip niyang ang lahat ng meridian ni 13 ay nasira at hindi na siya makakapag-ensayo. Ngunit ngayon, may nakita siyang kakaibang bagay. Bagaman ang mga meridian ni 13 ay nanatiling Sir-Ado tulad ng isang taon na ang nakalipas at ang ilan sa mga ito ay nag-shrink pa, mayroong malaking dami ng demonyong espiritual na enerhiya na nakatago sa katawan niya. Ang demonyong espiritual na enerhiya ay hindi nasa kanyang mga meridian kundi nasa kanyang laman at buto. Kung magpapatuloy ito, ang katawan ni 13 ay natural na papasok sa isang stage ng body refining. Gayunpaman, hindi nauunawaan ni 13 ang body refining technique, kaya't maraming demonyong espiritual na enerhiya ang nasasayang. Hindi rin alam ni 13 kung paano ipasapasa ang demonyong espiritual na enerhiya, kaya't kahit maglakbay siya sa landas ng body refining, hindi siya makararating ng malayo bago maging matigas ang katawan niya at mamatay. Kakaibang bagay. Isang taon na ang nakalipas, wala pang demonyong espiritual na enerhiya sa katawan ni 13, pero ngayon ay nakarating na siya sa 2 bituin. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Alam niya mula sa mga alaala ni Luyo na ang 3 bituin ay isang ranggo, at ang 3 ranggo ay katulad ng isang foundation establishment na cultivator. Itinaas niya ang kanang kamay at umupo. Matapos ang ilang sandali, kumislap ang mga mata niya, at lumabas ang kanyang orihinal na kaluluwa at pumasok sa noo ni 13. Ang paghahambing ng kaluluwa ni 13 at ni Wang Lin ay parang paghahambing ng alitaptap sa araw. Madaling nakita ni Wang Lin ang mga alaala ni 13 mula sa nakaraang taon. Nakita ni Wang Lin ang mga paghihirap na tiniis ni 13 na hindi kayang tiisin ng karaniwang tao, at ang sakit na ito ay nararanasan niya gabi-gabi. Tiniis niya ang sakit ng pagsubok na mag-absorb ng demonyong espiritual na enerhiya ng Sir-Ado ang kanyang mga meridian, pagkatapos ay ang sakit ng demonyong espiritual na enerhiya na pumapasok sa kanyang laman. Ang sakit ay para bang milyon-milyong maliliit na insekto ang kumakain sa kanyang katawan. Tiniis niya ang ganitong uri ng sakit ng higit sa 1 taon at hindi kailanman tumigil. Lahat ng ito ay dahil hindi siya handang sumuko. Gusto niyang maging malakas, at gusto niyang muling tingnan siya ni Wang Lin. Binawi ni Wang Lin ang kanyang orihinal na kaluluwa. Siya ay naantig dito. Ang mga mata niya ay naging seryoso habang tinitingnan ng lumulutang na si 13. Ang determinasyon ni 13 ay nagbigay ng kabutihang loob kay Wang Lin, ngunit ang tanging paraan upang gumaling si 13 ay ang ancient god tactic, at hindi yun isang bagay na madaling ibibigay ni Wang Lin sa iba. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tinuro ni Wang Lin ang dibdib ni 13 at ipinasok ang ilang demonyong espiritual na enerhiya. Dahil dito, napamurang si 13 at inihagis ni Wang Lin ang isang pil sa kanyang bibig. Matapos matulungan si 13 na i-absorb ang pil, umupo si Wang Lin pabalik. Dahan-daang bumagsak ang katawan ni 13 sa lupa. Pagkatapos ng isang insenso ng oras, nagsimulang umubo ng malakas si 13, at nang tumayo siya, samuka siya ng maraming itim na dugo. Matapos mailabas ang dugo, naramdaman niyang magaan ang katawan niya. Doon lang niya napansin na siya ay nasa loob ng lambak. Matalino siya, kaya't agad niyang nakita si Wang Lin sa harapan niya. Ito ay nagpasaya sa kanya. Nang mapansin ito, tumayo siya, lumuhod, at naging magalang sa buong oras. 13 ay bumabati kay Ancestral. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado habang tinitingnan si 13 at sumigaw, "Paano mo nakuha ang demonyong espiritual na enerhiya sa katawan mo?" Nang inig ang katawan ni 13. Labis ang respeto niya kay Wang Lin, kaya't mabilis niyang sinabi kay Wang Lin ang mga ginawa niya sa nakaraang taon. Ang sinabi niya ay eksaktong kapareho ng mga alaala ni Wang Lin, at wala siyang itinagong anuman. Tahimik na tumanggo si Wang Lin, ngunit nanatili pa rin ang kanyang ekspresyon bilang normal nang mabanggit niya ng dahan-dahan, 13, ang lahat ng demonyong espiritual na enerhiya sa katawan mo ay walang silbi kung wala kang meridian upang ikutan ito. Kapag nakapag-ipon ka ng masyadong maraming demonyong espiritual na enerhiya sa katawan mo, tiyak na mamatay ka. Pamatla ang mukha ni 13 at nagbigay ng malungkot na ngiti. Huminga siya ng malalim at nagsabi, "Ancestor, ayaw ni 13 na maging walang silbi,
alam ko na ang pag-iipon ng demonyong espiritual na enerhiya sa katawan ko ay marahil hindi magandang ideya. Ngunit, ito lang ang paraan para maramdaman kong hindi ako walang halaga. May demonyong espiritual na enerhiya ako tulad ng lahat. Sa huli, ang boses ni 13 ay hamina at hinigpitan ng kamao. Tiningnan ni Wang Lin si 13, at pagkatapos ng matagal na oras, sinabi niyang, mayroong isang pamamaraan ng pagkultibo na makakatulong sa iyo upang mailipat ang demonyong espiritual na enerhiya sa iyong katawan papunta sa iyong laman. Mapapalakas nito ang iyong katawan sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Bagaman hindi ka makakagamit ng mga spell, ang iyong katawan ay magiging mas malakas at mas malakas. Ito ang body refining method. Handa ka bang matutunan? Nang inig ang katawan ni 13 ng malakas. Ang mukha niya ay puno ng kagalakan. Hindi siya nagdalawang isip at mabilis na tumango. Huwag magmadali sa pagtugon. Mahirap at mapanganib ang magtulungan sa body refining method. Kapag nagkamali ka, maaaring hindi ko rin ikaw matulungan. Ang pagsasanay ng body refining method ay masakit. Kaya mo bang tiisin ito? Ancestor, hindi ko po kayo bibiguin. Tumingin si 13 kay Wang Lin nang may matinding determinasyon. Nag-isip si Wang Lin at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang bag ng pag-iingat. Kinuha niya ang isang piraso ng jade, ipinatong ito sa kanyang noo, nag-iwan ng impormasyon dito, at inihagis ito kay 13. May demonyong espiritual na enerhiya ka sa katawan mo, kaya dapat mo itong makita sa loob. Nang tinanggap ni 13 ang jade, hindi maipaliwanag ang kasiyahan sa kanyang puso. Nagkawtaw siya ng maraming beses bago umalis. Pagkaalis ni 13, huminga si Wang Lin ng malalim. Sa huli, hindi niya binigay kay 13 ang Ancient God Tactic. Sa halip, inorganisa niya ang nalalaman niya tungkol sa Giant Demon Clan at ibinigay iyon kay 13. Kung magawa niyang tapusin ang body refining method ng Giant Demon Clan, tuturuan ko siya ng unang yugto ng Ancient God Tactic. Kung hindi, nangangahulugang hindi siya itinadhana upang matutunan ang Ancient God Tactic. Sa isang kisap mata, 2 taon ang lumipas. Sa mga 2 taon na iyon, ang Soul Refining Tribe ay lumago ng husto. Ang sukat ng tribo ay patuloy na lumaki mula sa 20 kilometro. Ngayon ay humigit kumulang 150 kilometro ang lapad, at ang tribo ay may higit sa 5,000 kalalakihan. Sa loob ng 50,000 kilometro na lugar, maliban sa 2 tribo na may 10,000 miyembro, lahat ng iba pang tribo ay nalunok ng Soul Refining Tribe. Sa mga 2 taon, 3 beses kumilos si Wang Lin dahil ang ilang mga kaaway na tribo ay mayroong malalakas na miyembro. Gayunpaman, sa desyertong ito, hindi alintana kung gaano sila kalakas, hindi nila kayang makipaglaban kay Wang Lin. Hindi may kakaila na ang plano ni Wang Lin na magsimula ng sariling lakas sa desyertong ito ay nagbubunga na. Sa ngayon, may hawak siyang lakas ng 5,000 tao na marunong sa soul refining spell. Bagamat hindi sila ganoon kalakas ng mag-isa, malaki ang kanilang lakas kapag sabay-sabay nilang pinapalabas ang kanilang mga soul fragment. Kung magbibigay pa ng sapat na oras para sa kanilang paglago, magkakaroon si Wang Lin ng isang napakalakas na puwersa. Nangyari ang isang deadlock sa pagitan ng 3 tribo sa loob ng 50,000 kilometro. Sa simula, nais ni Uyang Hua na salakayin ng isa sa mga malalaking tribo, ngunit pinigilan siya ni Wang Lin. Gusto ni Wang Lin na tumigil ang mga miyembro ng tribo sa pagsalakay sa iba at mag-focus sa pagpapalago ng kanilang kakayahan. Ang mga salita ni Wang Lin ay parang mga banal na tagubilin para sa mga tao ng tribo. Isang bagay na dapat banggitin ay si 13. Kamangha-mangha ang tiyaga ng batang ito, at natutunan niya kahit kaunti mula sa pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ng Giant Demon Clan. Ang katawan niya ay kasing tibay ng bakal, at sa laban, palagi siyang nauuna. Walang makakapigil sa kanya. Sa loob ng 4 na taon, pinamunuan ni Wang Lin ang isang maliit na tribo sa isang lambak at ginawang isang malaking tribo na may higit sa 5,000 tao. Inutusan ni Wang Lin ang lahat na mag-focus sa pagpapalago ng kanilang kakayahan dahil may iba pa siyang plano. Nagdesisyon siyang lisanin ang tribo sandali. Ang layunin niya ay ang Ancient Demon City. 4 na taon na ang nakalilipas, nagkaroon si Wang Lin ng pagkakataon na pumunta, ngunit hindi siya pumunta dahil wala pa siyang sariling puwersa noon. Kahit na pumunta siya, magiging walang saysay ito. Pagkalipas ng 4 na taon, sa wakas ay makakapunta si Wang Lin sa Ancient Demon City nang walang anumang alalahanin. Kahit na hindi siya makakakuha ng matibay na posisyon doon, mayroon pa rin siyang kakayahan na baguhin ang sitwasyon para sa ikabubuti. Para maging mas madali ang komunikasyon, bumubul siya ng kalahating buwan para gumawa ng 2 voice transmission jade. Isa ay iniwan niyang kasama siya at ang isa ay iniwan niya sa loob ng Soul Refining Tribe. Kung hindi lang sa kakulangan sa materyales, sana ay nakapaglagay siya ng transfer array sa loob ng Soul Refining Tribe. Sa ganoon, maaari siyang bumalik agad. Hindi mag-isa si Wang Lin na aalis ngayon. May 2 kabataan na sasama sa kanya, at isa sa kanila ay si 13. Ang isa pang kabataan ay tinatawag na si Wu Pao.
Siya ay mula sa isang maliit na tribo at nagising na ang kanyang demonic spiritual energy. Mayroon siyang 2 bituin ng demonic spiritual energy nang sumali siya at siya ang pinakamagaling mula sa maliit na tribong yun. Si Uyang Hua mismo ang hamuli sa kanya at pinilit siyang uminom ng memory wiping soup, kaya't naging miyembro siya ng soul refining tribe. Napakatalentado ng batang ito sa pagpapalago ng kakayahan. Sa simula ng 2 bituin ng demonic spiritual energy, mabilis siyang humusay at humabol kay Uyang Hua. Ngayon, siya ay umabot na sa ikalimang yugto, at mayroon na siyang 77 soul flags at 31 primary souls. Ang lakas niya ngayon ay halos kasing lakas ng isang core formation cultivator. Nakita ni Wang Lin ang isang henyo sa batang ito. Bagamat madali lamang matutunan ang soul refining spell, ang makarating sa core formation stage sa loob lamang ng 4 na taon ay isang bagay na hindi inaasahan ni Wang Lin. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay dahil mayroon na siyang 2 bituin ng demonic spiritual energy. Malaki rin ang epekto ng demonic spiritual energy sa lugar na ito, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita si Wang Lin ng isang talentadong katulad ni Wu Pao. Kung makararating siya sa soul formation stage sa loob ng 100 taon, makahabol siya kay Red Butterfly sa usapin ng talento. Sa katunayan, magiging higit pa siya kay Red Butterfly. Malaking bagay kay Wang Lin ang mga katulad nitong talento, kaya't nagdesisyon siyang panatilihin siya sa kanyang tabi upang mas madali niyang makontrol kaysa iwan siya sa tribo. Ang galang ni Wu Pao kay Wang Lin ay hindi rin mahina kumpara kay 13. Nang marinig niyang isasama siya ng kanilang ancestor sa labas, siya ay labis na natuwa. Tungkol kay 13, ang lakas ng kanyang katawan ay umabot sa isang nakakagulat na antas. Kahit makipaglaban siya kay Wu Pao, hindi siya malulugmok. Marami itong kinalaman sa kanyang determinasyon at pagsusumikap. Matapos makuha ang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan, gumugol siya ng maraming araw at gabi sa pagpapalago ng kanyang kakayahan. Sa pagsisikap sa pagpapalago, siya ang nangunguna sa tribo. Sa umagang ito, nang sumikat ang araw sa kalangitan, lumakad si Wang Lin palabas ng soul refining tribe. Sinundan siya ni Wu Pao at 13 na parang mga gwardya.